Hindi inaasahang tumawag ang opisina ng asawa ko at sinabing may kailangan siyang ayusin na mahalagang bagay, kaya pinapunta niya muna kami ng anak ko sa bakasyon. Pero pagdating namin sa istasyon ng tren, palihim na iniabot sa akin ng janitress ang isang papel. Huwag kang umalis sa istasyon, magtago ka kaagad sa banyo. Nag-alinlangan ako pero sinunod ko pa rin. At nasaksihan ang nakakapangilabot na eksena. Malapit na ang Pasko, at ang ginaw sa Northern Philippines ay tila tumatagos sa balat, lumalagos sa bawat makapal na patong ng damit. Siksikan ang istasyon ng tren. Nagtutulakan ng mga tao bitbit ang kanilang mga bagahe. Malakas na umaalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa loudspeaker. Kasama ang iyak ng mga bata at ang tawagan ng mga tao, lumilikha ng nakakabinging ingay. Ang amoy ng murang maanghang na noodle soup ay umaakyat mula sa mga sulok. Bumabalot sa amoy ng pawis at basang damit, lumilikha ng natatanging kapaligiran ng nagmamadaling pamamaalam at muling pagkikita. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Lily. Ang bata, 5 taong gulang, ay nakatingin ng nalilito sa dumaraang mga tao. Ang kanyang maliit na kamay ay nabalot sa aking palad, nabasang-basa ng pawis dahil sa kaba. Ang asawa kong si Rico ay may hawak na malaking maleta sa isang kamay, at ang kabilang kamay naman ay nakapulupot sa aking balikat, pinoprotektahan ako. Sinusubukang lumikha ng maliit at ligtas na espasyo sa gitna ng magulong dagat ng mga tao. Ngayon, suot niya ang isang kulay abo na trench coat. Ang kanyang matangkad na tindig at ang matikas na postura ng isang matagumpay na negosyante ay nagpapahirap sa kanya sa gitna ng magulong tanawin na ito. Yumuko siya. Malumanay na inayos ang pulang wool scarf sa leeg ng aming anak. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng panghihinayang. Kayong dalawa ng nanay ay magtiis muna na mauna. Pasensya na, bigla kasing nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya sa isang malaking batch ng shipment at ang sponsor ay umalis. Kaya kailangan kong manatili at ayusin ito sa loob ng 2 araw. Tiningnan ko siya sa mata. Ang kanyang maitim na kayumangging mata sa likod ng gintong salamin ay nagpapahiwatig ng sinseridad at labis na pag-aalala. Sa loob ng 7 taon naming pagsasama, si Rico ay laging isang ulirang asawa na nag-aasikaso ng lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa bahay. Hindi pa niya kami hinayaan ng anak ko na lumayo nang wala siya sa tabi. Ngumiti ako para palakasin ang loob niya. Malumanay na hinaplos ang gilid ng kanyang jacket. Huwag kang mag-alala sa trabaho mo. Kaya namin ang anak mo. Ang ticket sa VIP sleeping car ay nabook mo na. Isang tulog lang sa tren ay nasa Cebu na tayo. Huwag kang mag-alala ng sobra. Baka ka tumanda agad. Tumango si Rico. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang botelya ng tubig na nakabukas na. Maingat niya itong inabot sa akin. Uminom ka ng kaunting tubig. Tingnan mo, tuyo na ang iyong labi. Tandaan na uminom ng vitamin supplement na inilagay ko sa iyong bag sa tamang oras, ha? Madalas kang sumasakit ang ulo nitong mga nakaraang araw. At mas mapapagod ka sa biyahe. Kinuha ko ang botelya ng tubig. Uminom ako ng malaking lagok. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa aking lalamunan at pinawi ang aking uhaw. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong medyo nahilo. Naisip ko na siguro ay bumaba ang presyon ng dugo ko. O dahil sa mabigat na hangin sa istasyon ng tren. Kaya hindi ko masyadong pinansin. Niyakap ni Rico kaming 2 ng anak ko sa huling pagkakataon. Hinalikan niya ako ng malumanay sa noo. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood cologne sa kanya ay kumalat. Ang amoy na iyon na dati ay nagpaparamdam sa akin ng kakaibang kapayapaan. Ngayon sa gitna ng magulong pulutong na ito, bigla itong may kakaibang pakiramdam ng malayo at hindi tiyak. Sinabi niya, "Sige na. Malapit nang umalis ang tren. Pumasok na kayong 2. Kailangan kong bumalik sa opisina para sa isang urgent meeting. Pagdating nyo, tawagan nyo agad ako." Ha? Tiningnan ko ang likod ni Rico. Habang unti-unti siyang nawawala sa likod ng automatikong salamin na pinto, bigla akong nakaramdam ng kakaibang panghihina. Isang walang dahilan na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa akin na hindi ko kayang pangalanan. Ikiniling ko ang aking ulo upang itaboy ang alingaw-ngaw na ideya. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng aking anak at iginiya siya patungo sa gate ng ticket counter. Lalo akong nahihilo at gusto nang bumagsak ang aking talukap ng mata. Ang aking mga hakbang ay naging gumagala-gala na parang isang lasing na hindi pa sumasakay sa tren. "Nay, gusto kong umihi." Ang tawag ni Lily ay biglang nagpagising sa akin. Hindi pa ako nakakasagot sa aking anak ng bigla. Mula sa siksikan ng mga tao, isang metal na pushcart ng basura ang bumangga ng malakas sa akin. Ang malakas na pagbangga ay nagpatumba sa akin. Muntik na akong bumagsak sa malamig na tile floor. Umiyak si Lily sa takot. Mahigpit na yumakap sa binti ng kanyang ina. Paumanhin po. Nagmamadali po ako." Ang janitress, na may kupas na asul na uniforme, ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara na tanging ang kanyang malalim na mata lamang ang nakikita at puno ng paghihirap,
ay nagmamadaling yumuko upang tulungan akong tumayo. Balak kong sabihin na, okay lang. Ngunit sa sandaling ang magaspang at matigas na kamay niya ay dumampi sa aking kamay. Naramdaman ko ang isang napakalakas na puwersa ng pagkurot. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon ng malalim sa aking balat. Masakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na nakatingin sa akin ng mariin. Ang titig na iyon ay naglalaman ng matinding takot at pagkabigo. Mabilis niyang isiniksik ang isang bagay sa aking palad at mabilis na tumalikod. Itinulak ang basurahan at nawala sa gitna ng pulutong na tila tumatakas sa isang bagay na nakakatakot. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang aking puso ay bumubulwak ng mabilis. Unti-unti kong binuksan ang aking mahigpit na nakakuyom na palad. Ito ay isang piraso ng papel na mabilis na pinunit mula sa balot ng sigarilyo. Ang gilid ng papel ay baku-baku pa. Sa maputlang puting papel. Ang mga sulat na mabilis na isinulat gamit ang asul na ballpen, ang mga bakas ay malabo at nanginginig, ay lumabas at tumama sa aking mga mata. Huwag sumakay sa tren, huwag kang lilingon, magtago ka agad sa pambabae na banyo sa silangan. Ang huling cubicle ay nakakandado ng mahigpit, may gustong manakit sa inyo ng anak mo. Ang mga salita ay tila isang balde ng malamig na tubig na direktang bumuhos sa aking mukha, na nagpagising sa akin. Ang antok at pagkahilo ay tila nalalabanan ng takot. Lumingon ako sa paligid, patuloy ang pagmamadali ng mga tao. Patuloy ang malakas na anunsyo mula sa loudspeaker tungkol sa nalalapit na pag-alis ng tren. May gustong saktan kaming dalawa ng anak ko. Bakit ngayon? Bakit ibinigay sa akin ng estrangherang babae ang piraso ng papel na ito? Ito ba ay isang masamang biro o isang patibong ng mga manloloko? Ngunit ang tingin ng babae, ang nakakagambalang tingin na puno ng pagsusumamo at takot ay hindi tulad ng isang manloloko. Sa aking karanasan at intuition bilang isang propesor ng psychology, alam kong nagsasabi siya ng totoo. O hindi bababasa, naniniwala siya na nasa tunay na panganib kami. Tumingin ako sa aking anak na takot na nakayakap sa aking binti, at pagkatapos ay tumingin sa gate ng ticket counter, kung saan nagsisimula ng butasin ng mga empleyado ang mga tiket para sa mga pasahero. Isang matapang at nakakabaliw na desisyon ang sumiklab sa aking isip. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng aking anak, kahit na 1% lang ang panganib. Yumuko ako, at bumulong sa tainga ng aking anak. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses hanggat maaari. Lily, maglaro tayo ng taguan ha. Hindi ka dapat umiyak. Sumama ka sa nanay, bilisan mo. Binuhat ko ang bata, tumalikod sa gate ng ticket counter. Naglakad laban sa agos ng mga tao, patungo sa banyo sa silangan, na nakatago sa dulong sulok ng istasyon, kung saan tila mas madilim ang ilaw, at mas kaunti ang dumadaan. Ang pambabae na banyo sa silangan ay hiwalay sa maingay na waiting area. Ang lugar na ito ay tahimik. Dali-dali akong pumasok. Ang aking hininga ay humahabol. Ang aking puso ay tila gustong tumalon mula sa aking dibdib dahil sa kaba, sa kabutihang palad. Wala sa loob ng oras na iyon. Binuhat ko si Lily at tumakbo diretso sa huling cubicle ng banyo na malapit sa may mantsa na brick wall at mabilis na isinarado ang kalawangin na kandado ng pinto. Ang masikip at madilim na espasyo ay bumalot sa aming mag-ina. Pinaupo ko ang aking anak sa takip ng inodoro. Dali-dali kong inilabas mula sa aking bag ang noise-canceling headphones na madalas kong gamitin upang makinig ng musika habang nagmamarka ng mga papel at isinuot sa kanya. Binuksan ko ang isang masayang kanta ng mga bata at inilabas ang isang lollipop at inilagay sa kamay ng aking anak. Sinanyasan siyang manahimik. Kahit hindi naiintindihan ni Lily ang nangyayari, nakita niya ang seryosong mukha ng kanyang ina. Ang bata ay masunuring sumipsip ng candy. Ang kanyang malalaking bilog na mata ay kumukurap-kurap na nakatingin sa akin, puno ng tiwala. Sumandal ako sa pinto. Sinusubukang ayusin ang aking paghinga. Malamig na pawis ang bumuhos sa akin na parang naligo, basang-basa ang likod ng aking damit. Ang lohika ay nagsimulang magprotesta sa aking mga aksyon. Ano bang ginagawa ko? Dahil lang sa isang piraso ng basura mula sa isang estrangherang babae, pinalampas ko ang tren at nagtago sa maruming banyo na ito. Ang asawa kong si Rico ay pinahatid ako ng may pagmamahal. Siya ang pinakamabait na lalaki sa mundo. Ngunit ang aking instinct sa survival ay nagsasabi sa akin na ang kapayapaan bago ang bagyo ay karaniwan ang pinakamalaking huwad ng kapayapaan. Ilang minuto ang lumipas sa ilalim ng matinding katahimikan. Bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay nahuhulog sa lababo, na naririnig ng malinaw na parang countdown ng kamatayan. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag sa tile floor mula sa pasukan. Tak-tak-tak! Ang tunog ng mamahaling sapatos na bumababa sa matigas na sahig. Regular at malumanay na tunog. Isang ritmo na 7 taon ko nang naririnig. Sa tuwing umuuwi ang asawa ko mula sa trabaho, lumaktaw ang puso ko. Tila nagyelo ang dugo sa aking katawan. Si Rico? Bakit siya narito? Hindi ba dapat nasa daan na siya pabalik sa opisina para sa isang urgent meeting?
Huminto ako sa paghinga, sumilip sa maliit na siwang ng pinto ng banyo, kung saan medyo lumuwag ang bisagra, lumilikha ng maliit na butas. Ang refleksyon sa malaking salamin sa tapat ng lababo ay nagpatuliro sa akin. Nakatayo si Rico doon. Inaayos ang kwelyo ng kanyang trench coat. Ang kanyang mukha na nag-aalala. At maingat kanina ay ganap nang nawala, pinalitan ng lamig at kalupitan. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Ang gilid ng kanyang labi ay nakangisi ng may paghamak. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang puting panyo. Pinunasan ng malakas ang kanyang noo at labi. Eksakto sa lugar kung saan niya ako hinalikan bilang pamamaalam. Ang kilos ay marahas na tila gusto niyang burahin ang isang maruming mantsa na dumikit sa kanyang katawan. Matapos punasan, ginawa niyang bilog ang panyo at inihagis ito ng walang pakialam sa basurahan sa paanan ng lababo ng may pagkasuklam. Kumusta ang mga kalakal, tol? Malinis ba? Isang basag na boses ang narinig, sumisira sa katahimikan. Dalawang estrangherong lalaki ang lumabas mula sa pambabae na banyo sa tapat. Ang banyo na ito ay may shared washing area. Ang isang lalaki ay matangkad at malaki. May scorpion tattoo sa leeg. Ang isa naman ay payat. Ang kanyang mga mata ay tusong nakatingin. Hawak-hawak ang isang kalahating sigarilyo. Tiningnan nila si Rico ng may kaswal na paraan, nang walang anumang paggalang. Kalmadong inilabas ni Rico ang kanyang telepono. Binuksan ang isang larawan at ipinakita sa dalawang lalaki. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin, nakilala ko na iyon ang larawan na kinunan niya sa amin ng aking anak sa gate ng istasyon nang nagkunwari siyang nagpapaalam. Huwag kang mag-alala, dekalidad na kalakal, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang init ng asawa na kilala ko. Ang bata, 5 taong gulang ay wala pang alam. Madaling turuan tulad ng isang blangkong papel. Ang ina naman ay isang propesor sa kolehiyo. May pinag-aralan. At may kaunting ganda. Ang ganitong uri ay gusto ng mga VIP na customer, sa lihim na lipunan. Gusto nila ang pakiramdam ng pananakop at pagsira sa pagkatao ng mga edukadong babae. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilin ang umusbong na hikbi. Ang aking tainga ay nag-ingay. Ang mundo ay tila gumuho sa harap ng aking mga mata. Ang lalaking nakatayo doon, ang tinatawag kong asawa, ang ama ng aking anak, ay nagbebenta sa amin ng anak ko na parang paninda sa palengke. Magkano na ang huling presyo, kuya? Tanong ng lalaking may tattoo. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa screen ng telepono. 5 milyong piso para sa dalawa. Kalahati ng halaga ay ililipat ngayon sa virtual account na ibibigay ko. Matatag na sagot ni Rico. Ang kanyang tono ay tulad ng isang profesional na negosyante. Ang natitira ay babayaran kapag naipasok niyo na ang mga tao sa container truck at nakatawid na ng ligtas sa hangganan. Tandaan na gawin itong malinis. Pinainom ko na ang aking asawa ng mild sedative. Sa tren, matutulog siya ng mahimbing. Sa oras na iyon, gawin niyo ang gusto niyo. Huwag kayong mag-iiwan ng bakas. Tumawa ng malakas ang payat na lalaki. Ang kanyang nakakapangilabot na tawa ay umalingaw-ngaw sa masikip na espasyo na nagpatindig ng balahibo sa akin. Okay. Si Pareng Rico ay mapagkakatiwalaan sa negosyo mula noon pa. Tama nga, iba talaga ang artista. Kung saan man ang landas na iguhit, doon mamamatay. Sino ang mag-aakalang ang modelong masayang pamilya sa social media ay isang pugad na nagbibigay ng dekalidad na kalakal? Tumahimik ka at magtrabaho. Malamig na sabi ni Rico. Tumingin siya sa kanyang relo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Malapit nang umalis ang tren. Kailangan ko nang umalis. Tandaan na wala akong kinalaman sa kasong ito. Ang asawa ko at ang aking anak ay nagpasya na magbakasyon ng mag-isa at nawala. Ako ang biktima. Naiintindihan mo ba? Lumagaslas ang luha sa aking pisngi, mainit at maalat. Ang sakit ay hindi nanggagaling sa takot na mabiktima ng kidnapping, kundi sa matinding pagtataksil. 7 taon ng aking kabataan, 7 taon ng pag-aalaga, ay lumabas na isang detalyadong dula lamang na inihanda ng isang demonyo na nagkukubli sa anyo ng tao. Hindi lang niya kami gustong ibenta. Gusto rin niyang burahin ang aming pag-iral upang makamtan ng kayamanan at kalayaan para sa kanyang sarili. Tiningnan ko si Lily na masayang nakikinig ng musika. Ang bata ay inosente pa at hindi alam na ibinenta lang siya ng kanyang ama sa isang halimaw sa halagang 5 milyong piso. Sa sandaling iyon, namatay ang kahinaan ng asawa sa loob ko. Pinunasan ko ang aking luha, huminga ng malalim, sinusubukang tandaan ang bawat detalye ng dalawang lalaking iyon, ang tattoo ng alakdan, ang mga daliri na may amoy ng sigarilyo na dilaw, at ang malupit na pagngisi ni Rico, ang manipis na pinto ng banyo, ang tanging bagay na naghihiwalay sa amin ng aking anak sa mga taong nagtatakda ng presyo sa amin na parang paninda. Ang malakas na tawa ng payat na lalaki sa labas ay umalingaw-ngaw.
Nakakabinging at malupit na tila boses ng mga buwitre na kumakain ng bangkay. Mahigpit kong kinagat ang aking labi hanggang sa dumugo upang pigilan ang umusbong na hikbi. Nanginginig na kamay ang mahigpit na nagtakip sa tainga ng aking anak. Hindi ko gustong marinig ng inosenteng kaluluwa ng aking anak ang maruming salita na iyon. Si Rico, ang asawa na pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay. Ang ama na laging nagsasabi na mahal niya ang kanyang anak sa mundo. Ngayon ay lumabas ang kanyang tunay na anyo bilang isang demonyo na nagkukubli sa anyo ng tao na may maitim na puso na puno ng panloloko. Ang bilis at malinis, paring artista. Iba talaga ang pakikipagnegosyo sa mga may pinag-aralan kaysa sa mga taong kanto. Ang boses ng lalaking may tattoo ay umalingaw-ngaw. Kasama ang tunog ng lighter, malamig na bumuntong hininga si Rico. Ang kanyang boses ay wala ng anumang init na dati kong nakasanayan. Basta't ayos lang ang pera, okay na. Tandaan. Gusto kong malinis ang kasong ito na tila hindi nangyari. Ang masayang pamilya na ito ay isang dummy box lamang na inayos ko sa loob ng 7 taon. Naghihintay lang ng tamang oras para ibenta. Ngayon ay bukas na ang box. Ang mga kalakal ay papunta na. Ang pera ay pabalik na. Ang dummy box na tinatawag niyang 7 taon ng aking kabataan, 7 taon ng aking sakripisyo, at pag-ibig ay isang dummy box. Sumakit ang aking dibdib at hindi ako makahinga. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi. Maalat at mainit. Tiningnan ko si Lily na inosenteng sumisipsip ng candy. Ang kanyang malalaking bilog na mata ay nagpapahiwatig pa rin ng walang pasubaling tiwala at pagmamahal. Ang aking puso ay kumirot. Hindi ako dapat maging mahina. Ang mabait na asawa na si Ava ay namatay sa maruming banyo na ito. Ngayon, tanging isang ina na handang lumaban upang protektahan ang kanyang anak mula sa mga pangil ng 7 halimaw ang natitira. Click! Isang maliit na tunog ang narinig, na tila tumigil ang aking puso. Hindi sinasadyang nahulog ni Lily ang kanyang lollipop sa tile floor. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa nakakamatay na katahimikan. Sa labas, agad na tumahimik ang tawanan. Anong tunog iyon? Tanong ng payat na lalaki. Ang kanyang boses ay mapagbantay. Sa dulong cubicle yata. Akala ko wala tao. Nagduda si Rico, at ang kanyang mga yabag ay nagsimulang gumalaw patungo sa amin, dahan-dahan at nagbabanta. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Ang kabilang kamay ay mabilis na kinuha ang toilet brush sa sulok ng dingding, naghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. 1 hakbang, 2 hakbang. Ang anino niya ay lumabas mula sa siwang ng pinto sa ilalim ng sahig. Sa sandaling dumampi ang kamay niya sa doorknob, malakas na umalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa loudspeaker ng istasyon. Paanyaya sa mga pasahero ng tren, pakiusap na magmadali sa gate ng ticket counter. Kasabay nito, dumating ang ingay ng isang grupo ng mga turista. Ang tunog ng mga sapatos. Ang tawanan ay nagwawasak sa tensyonadong kapaligiran. Ang daming tao. Umalis na tayo, huwag tayong mapansin. Ang boses ng lalaking may tattoo ay nagmamadali. Nagmura si Rico sa kanyang bibig. At ang tunog ng kanilang mga yabag ay mabilis na nawala sa gitna ng pulutong at lumayo. Huminga ako ng maluwag. Ang aking buong katawan ay nanghina na tila kakagaling lang sa kamatayan. Umalis na sila. Ngunit alam kong ang kaligtasan na ito ay pansamantala lamang. Hindi ako maaaring magtago dito ng matagal at hindi rin ako maaaring tumawag agad ng pulis. Si Rico ay tuso at may kapangyarihan. Tatanggihan niya ang lahat. At maaari pa niya akong akusahan ng delusional dahil sa sakit. Wala akong recording evidence. Ang aking salita ay magiging walang halaga sa likod ng kanyang perpektong fasad. Ano ang dapat kong gawin? Tumakas ng malayo? Hindi. Hahanapin niya kaming mag-ina. Ang aking ID at pera ay nasa maleta na hawak niya. Ang tanging paraan upang makaligtas at maprotektahan ang aking anak ay bumalik. Kailangan kong pumasok sa lungga ng leon. Kinuha ko ang aking backup phone na laging nasa ilalim ng aking bag. Inalis ang aking pangunahing SIM at inilagay ang isang disposable SIM na ginagamit ko para sa 4G internet. Humihinga ng malalim. Sinubukan kong ayusin ang aking boses. Pinigilan ang poot at panginginig mula sa kaibuturan ng aking puso. Denial ko ang numero ni Rico. Tumunog ito sa pangatlong beses bago niya sinagot. Hello, asawa ko. Nakaayos na ba kayo ng anak mo sa tren? Ang boses niya sa kabilang linya ay bumalik sa maingat at nag-aalalang tono na nakakasuka. Honey, sinadya kong gawing mahina ang aking boses. Parang umiiyak. Natatakot ako. May nangyari kay Lily, honey. Anong nangyari sa kanya? Kalmahin mo ang sarili mo at sabihin mo sa akin. Nagalit siya. Ang kanyang pagkabalisa ay napakahusay na naaktibo. Pagpasok pa lang namin sa ticket counter, bigla siyang nagsuka. Mainit ang kanyang katawan at nawalan ng malay. Natakot ako, hindi na ako sumakay sa tren. Sumakay ako ng taxi at dinala ang bata sa ospital malapit sa istasyon. Hindi na talaga kami makakasakay sa tren na ito, honey.
Katahimikan sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Na-imagine ko ang kanyang tuso na utak na tumatakbo nang mabilis upang muling kalkulahin ang plano. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, ang kanyang boses ay puno ng awa. Kawawa naman ang anak ko. Sige na. Ang kalusugan ng anak mo ang pinakamahalaga. Saang ospital ka? Pupunta ako kaagad. Wag na, honey. May urgent meeting ka pa sa mga kasosyo. Baka magkaroon ng problema ang kumpanya. Na-check up na namin ang bata. Sabi ng doktor, may digestive disorder at viral fever lang. Kailangan lang i-monitor sa bahay. Papunta na kami sa bahay. Ikaw na lang ang mag-asikaso sa trabaho mo, ha? Tinanggihan ko siya ng maingat upang hindi siya magduda. At sabay din akong nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad na ang biktima ay nasa ilalim pa rin ng kontrol at kusang bumalik sa patibong. Sige, iuwi mo na ang anak mo para magpahinga. Susubukan kong ayusin ang mga bagay-bagay ng mabilis at babalik sa inyong dalawa ng anak mo. Lily, sobrang pagod ka. Matapos ibaba ang telepono, tumingin ako sa salamin. Ang babae sa salamin ay may pulang mata ngunit ang kanyang tingin ay naging matalim at matatag. Pinunasan ko ang aking luha. Inayos ang aking buhok at damit para sa aking anak. Ang dilaw na taxi ay dahan-dahang gumulong. Inilayo kami ng anak ko mula sa maingay na istasyon ng tren. Iniwan sa likuran ng nakamamatay na tren na sana ay nagdala sa akin sa pintuan ng kamatayan. Ang mga lansangan sa mga araw bago ang Pasko ay kakaibang siksikan. Ang mga bandila at bulaklak ay nagniningning. Ang mga tao ay nagmamadaling maghanda para sa bagong taon. Ngunit sa aking puso ay isang malamig at madilim na taglamig. Mahigpit kong niyakap si Lily sa aking kandungan. Ang bata pagkatapos ng takot kanina ay nakatulog na dahil sa pagod. Ang kanyang regular na paghinga ay bumubuga sa aking dibdib, naging tanging pinagmulan ng lakas na tumulong sa akin upang manatiling matatag. Pagdating sa gate ng subdivision, binayaran ko ang taxi at binuhat ang aking anak. Ang 3 palapag na bahay na may makulay na bougainvillea sa harapan ng gate, na dating ipinagmamalaking tahanan ko, ngayon ay nakatayo sa harap ko na parang isang madilim na kuweba na puno ng mga patibong. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang ayusin ang aking kumakaba na puso. Sinasabi sa sarili ko na dapat kong gampanan ng maayos ang papel ng isang mahina at nag-aalalang asawa para sa aking anak. Pagkabukas ko pa lang ng pinto at pagpasok sa sala, bumaba na si Rico mula sa itaas. Suot pa rin niya ang damit na suot niya kanina sa istasyon ng tren ngunit tinanggal niya na ang kanyang trench coat, pinalitan ng isang perpektong mukha na gulat at nag-aalala. Ava, kumusta na si Lily dear? May lagnat ba siya ng sobra? Sumugod siya. Akmang aabutin si Lily sa aking mga kamay. Maingat kong inilayo ang aking sarili. Iniiwasan ang kanyang pagdampi na parang isang nakakalasong ahas. Ang aking boses ay nagpapanatili ng pagod. Mas mabuti na siya, honey. Kakatapos lang niyang uminom ng gamot para sa lagnat kaya natutulog ng mahimbing. Hayaan mo akong dalhin siya sa kwarto para makatulog siya ng tahimang. Huwag mong gisingin. Sandaling natigilan si Rico. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa aking mukha upang suriin. Ngunit nakita ang aking maputlang mukha at namumugtong mata. Tila siya ay medyo nakumbinsi. Tumango siya ng sunod-sunod. Sige, dalhin mo na ang bata sa itaas. Maghahanda ako ng isang baso ng orange juice para sa iyo sa kusina, mukha kang maputla. Binuhat ko ang aking anak sa kwarto. Inilagay siya sa kama. Tinakpan ng maingat, tiningnan ang kanyang inosenteng mukha. Nakaramdam muli ako ng kirot sa ilong. Hinalikan ko siya ng malumanay sa noo. Bumulong ng paumanhin at pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto. Kailangan kong suriin ang bahay na ito. Ang lugar na akala ko ay alam ko ang bawat sulok, ngunit sa katunayan ay puno ng maitim na lihim ng aking asawa. Habang dumadaan ako sa entrance hall sa harap ng pinto, bigla akong natigilan. Sa Oakwood coat rack, sa tabi ng mga pamilyar na coat ni Rico, may isang madilim na trench coat na nakita kong kakaiba. Ito ay isang luma at magaspang na tela na sira sa wrist area. Ganap na hindi ito ang branded fashion style na madalas gamitin ni Rico. Lumapit ako, bahagyang inamoy. Isang malakas na amoy ng murang sigarilyo ang dumiretso sa aking ilong. Ang amoy na ito ay eksaktong katulad ng amoy ng sigarilyo na dumikit sa payat na lalaki sa banyo ng istasyon ng tren kanina. Ang nakakagimbal na alaala ay bumalik at pinapulupot ang aking tiyan. Muling bumalik ang pakiramdam ng pagsusuka sa aking lalamunan. Kaya, nandito na sila. Pagkatapos umalis sa istasyon ng tren, dinala ni Rico ang kanyang mga kasama sa bahay. Nagpalingalinga ako. Sinusubukang humanap pa ng mga bakas. Ang aking mga mata ay tumigil sa makapal na kulay abo na carpet sa ilalim ng coat rack. Sa gilid ng carpet, may isang maliit na sunog na marka at 5 beses na nakatago sa makapal na hibla ay isang mabilis na pinindot na filter ng sigarilyo. Pinulot ko ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang filter ay kulay orange dilaw. Isang brand ng murang sigarilyo na hindi kailanman hinawakan ni Rico
Dahil lagi niya itong sinasabing mabaho at masama sa baga. Mabilis kong binalot ang filter ng sigarilyo sa isang papel na panyo. Inilagay ng malalim sa aking bulsa. Ito ang unang ebidensya. Ebidensya na ang mga lalaking iyon ay nandito sa aking sariling bahay. At si Rico, ang aking kagalang-galang na asawa, ay nag-aalaga ng mga demonyo sa ilalim ng tahanan na ito. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Rico ay biglang narinig sa likuran ko na nagpagulat sa akin. Ang aking puso ay tila gustong tumalon mula sa aking dibdib. Mabilis akong lumingon. Nakita ko siyang nakatayo sa pintuan ng kusina. May hawak na baso ng orange juice. Ang kanyang mga mata ay nakakunot na nakatingin sa akin ng may pagdududa. Ang pakiramdam ng lamig sa likod ay kumalat sa buong katawan. Nang makita ko ang mapanuring tingin ni Rico sa isang iglap, ang aking instinct sa survival ay mas lumakas pa. Ibinaba ko ang aking kamay. Inilagay ng palihim ang tissue paper na may balot na filter ng sigarilyo ng malalim sa aking bulsa. At pagkatapos ay inilagay ang aking kamay sa aking sentido. Ang aking mukha ay nakakunot na nagpapahiwatig ng pagkayamot. Ako, naamoy ko ang sigarilyo. Sinabi ko, ang aking boses ay parang may sipon. May kaunting pagsisisi at pagod. Alam mong allergic ako sa amoy ng usok ng sigarilyo. Bakit napakabaho sa bahay? Natigilan si Rico sandali. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa pagtataka sa aking tanong. Ngunit napakabilis. Lumuwag ang kanyang mga kalamnan sa mukha, pinalitan ng isang pagngisi. Lumapit siya. Inilagay ang baso ng orange juice sa coffee table, at pagkatapos ay lumapit sa akin, akmang yayakapin ang aking balikat tulad ng dati. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang kanyang boses ay maayos at walang anumang pagkautal. Kanina, may dating kasamahan sa trabaho. Si Leo na nagtatrabaho sa logistics, dumaan siya para kumuha ng lumang project file. Siya ay isang walking chimney. Umupo lang sandali, at tuloy-tuloy na nanigarilyo. Sinabi ko na sa kanya. Pero nahihiya akong magalit sa kaibigan. Binuksan ko ang bintana para mahangin, pero siguro amoy pa rin. Umurong ako ng kaunting hakbang, nagkunwari na iniiwasan ang amoy niya. Ngunit sa katunayan ay upang masuriin ang ekspresyon ng aking asawa. Bilang isang propesor ng psychology na nag-aaral sa pag-uugali ng tao. Alam kong hindi nagsisinungaling ang katawan, kahit sa mga pinakamahuhusay na aktor. Nang banggitin ang salitang dating kasamahan sa trabaho at ang pangalang Leo, mabilis na sumulyap ang mga mata ni Rico pababa sa kanan. Sa programming language ng isip, ito ang direksyon ng paggalaw ng mata kapag sinusubukan ng utak na lumikha ng tunog o lumikha ng salita. Ibig sabihin ay nagkukuwento ng isang bagay na hindi kailanman nangyari. Kung naalala niya ang isang tunay na pangyayari, ang kanyang mga mata ay sisilip sa kaliwa upang kunin ang alaala. Ang pagsulyap ng mata ay nangyari lamang sa isang 10 bahagi ng isang segundo, ngunit ibinunyag nito ang lahat. Nagsisinungaling siya, walang Leo na kasamahan sa trabaho, tanging mga human trafficker, mga kasabwat sa plano na ibenta ang kanyang asawa at anak, nakakasalubong lang niya sa istasyon ng tren. Pinigilan ko ang isang buntong hininga, nagkunwari na naniniwala, tumango. Ang aking mukha ay lumuwag sa pag-unawa. Kaya pala, akala ko nagpapapansin ka na naman sa paninigarilyo dahil sa stress sa trabaho. Sa susunod, paalalahanan mo ang mga kaibigan mo. May maliit na bata sa bahay, hindi rin kakayanin ni Lily ang amoy na ito. Nakahinga ng maluwag si Rico. Ngumiti siya ng mas masaya. Ang tensyon sa kanyang balikat ay bumaba. Naisip niya na naloko niya ako. Isang inosenteng biktima na walang pasubaling nagtitiwala sa kanyang asawa. Hinaplos niya ang aking ulo. Isang mapagmahal na kilos na ngayon ay pakiramdam ko ay libu-libong langgam ang gumagapang sa aking anit. Sige, inumin mo na ang orange juice para bumalik ang iyong lakas at magpahinga ka na sa anak mo. Ngayong gabi, ako mismo ang magluluto ng paborito mong sweet and sour ribs para makabawi. Okay? Opo. Ang maalalahanin mo naman. Mahina akong ngumiti. Kinuha ang baso ng orange juice. Pagod na ako. Siguro matutulog muna ako. Ikaw na lang ang magtrabaho. Huwag mo na akong intindihin. Tumalikod ako at umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng pag-ibig kundi tingin ng isang mangangaso na sinusuri ang kanyang biktima. Tinitingnan kung may anumang abnormal na tanda. Pagpasok sa kwarto, isinara ko ang pinto, sumandal sa malamig na kahoy na pinto. Ang puso ko ay kumakaba pa rin. Tiningnan ko ang baso ng orange juice sa aking kamay. Ang sariwang dilaw ay mukhang masarap ngunit hindi ko kayang inumin kahit tuyo ang aking lalamunan. Sino ang nakakaalam kung ano ang laman nito? Sedative, pampatulog o isang uri ng chronic poison na palihim niyang inilagay sa akin sa loob ng mahabang panahon. Ibuhos ko ang orange juice sa inodoro sa banyo, i-flush upang malinis.
At pagkatapos ay kumuha ng kaunting tubig mula sa gripo at ilagay sa aking mukha upang magising. Tumingin ako sa salamin, ang babae doon ay mukhang miserable, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na may apoy ng determinasyon. Nakita ko ang kanyang kasinungalingan. Ang kurtina na nagtatakip sa perpektong kasal na ito ay napunit, na nagbubunyag ng nakakagimbal na mga bitak. Hindi ako maaaring manatiling pasibo at mamatay ng ganito. Kailangan kong humanap ng ebidensya, humanap ng kanyang tiyak na plano. At ngayong gabi, pagbagsak ng dilim, ay ang oras na sisimulan ko ang aking sariling investigasyon sa lungga ng demonyo. Naganap ang hapunan sa isang kakaibang komportable na kapaligiran. Ang malambot na dilaw na ilaw ay bumubuhos sa hapagkainan. Ang mabangong amoy ng pagkain ay kumalat sa buong silid. Si Rico ay nakasuot ng apron. May hawak na mainit na sweet and sour ribs at inilagay sa harap ko. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagniningning at formal, tulad ng pinakamagaling na asawa sa mundo. Kung kahapon, mararamdaman ko na ako ang pinakamasayang babae, minamahal, at inaalagaan ng aking asawa sa bawat pagkain at pagtulog. Ngunit ngayon, tinitingnan ang plato ng pulang tadyang na may tomato sauce. Naiinis lang ako, ang pulang kulay na iyon ay hindi naiiba sa kulay ng dugo, kulay ng pagtataksil at kalupitan. Kumain ka honey, tinikman ko na, masarap. Kumuha si Rico ng pinakamaninipis na piraso ng tadyang at inilagay sa aking mangkok. Ang kanyang mga mata ay maingat, kumain ka ng marami para magkaroon ka ng lakas upang alagaan ang anak mo. Sinubukan kong ngumiti ng mapait. Kumuha ng piraso ng tadyang at inilagay sa aking bibig. Ang pamilyar na tamis-asim na lasa ay kumalat sa aking dila, ngunit pagdating sa lalamunan ay mapait. Ngumuya ako ng mekanikal. Sinusubukang lunukin ang bawat piraso ng kanin na parang lumulunok ng matutulis na bato. Si Rico ay nakaupo sa tapat. Kakaunti lang ang kinain niya, pangunahin ay tinitingnan ako. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Sinusuri ang bawat galaw, bawat ekspresyon na parang isang guwardiya ng bilangguan na nagbabantay sa isang bilanggo sa huling pagkain. Anong nangyari? Hindi ba masarap, honey? Tanong niya nang makita akong maagang ibinaba ang chopsticks. Hindi masyadong masarap, honey. Pagod lang ako. Medyo mapait ang lalamunan ko kaya hindi ko gustong kumain ng marami. Nagdahilan ako. Inilagay ang aking kamay sa aking sentido. Tumango si Rico ng may pag-unawa. Tumayo siya at lumapit sa family medicine cabinet na nakasabit sa dingding ng kusina. Kumuha siya ng isang bote ng puting gamot. Isang label na puno ng English na mga titik. Nagbuhos ng isang puting capsule at nagdala ng isang baso ng maligamgam na tubig sa akin. Inumin mo itong multivitamin. Ito ang brand na pinapabili ko sa kaibigan kong galing sa Amerika. Napakaganda para sa nervous system. Nakakatulong sa iyo na makatulog ng maayos at mabawasan ang sakit ng ulo. Ang kanyang boses ay malalim at nakakakumbinsi. Tiningnan ko ang tableta na nakahiga sa kanyang palad. Multivitamin? O ito ang gamot na psychotropic na ipinainom niya sa akin sa loob ng ilang buwan upang ako ay laging nalilito, nakakalimot at emosyonal na hindi matatag. Naalala ko ang mga pagkakataon na bigla akong inantok sa kalagitnaan ng araw. Ang mga sandali na blanko ang aking isip at hindi ko maalala kung ano ang gagawin. At ang walang dahilan na takot sa tuwing lumalabas ako sa maraming tao. Lumabas na ang lahat ay dahil sa kanyang pagmamahal. Alam kong kung tatanggihan ko, agad siyang magdududa. Kinuha ko ang tableta at ang baso ng tubig. Tiningnan ko siya. Ngumiti ng may pasasalamat. Salamat honey, napakamaingat mo. Sa harap ng matamang pagmamasid ni Rico, inilagay ko ang tableta sa aking bibig, itinaas ang baso ng tubig at uminom ng malaking lagok. Ang aking galaw ay mabilis at matatag. Nakita ni Rico ang paggalaw ng aking lalamunan, sigurado siyang nalunok ko na ang tableta. Lumuwag ang kanyang mukha, malinaw na nakikita ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Mabait. Sige, umakyat ka na sa kwarto at magpahinga ng maaga. Lilinisin ko na lang ang natitira at pagkatapos ay magche-check ng ilang trabaho. Ngayong gabi, matutulog ako sa aking working room upang hindi ko maistorbo kayong dalawa ng anak mo. Sinabi niya, ang kanyang tono ay tila nagpapahinahon sa isang bata. Opo, huwag kang magpuyat ha. Sumagot ako at tumalikod. Sa sandaling sumara ang pinto ng kwarto at umalingaw-ngaw ang tunog ng kandado, sumugod ako sa banyo. Yumuko ako sa inodoro, ipinasok ang dalawang daliri ng malalim sa aking lalamunan at malakas na sinuka, malakas na pagsusuka ang dumating. Nagsuka ako ng paulit-ulit, dumaloy ang luha at sipon. Ang kapsul na puti ay hindi pa natutunaw ay lumabas kasama ang hindi pa natunaw na pagkain. Nag-flush ako ng inodoro, tiningnan ang tubig na umikot at tinangay ang nakakalason na gamot. Pakiramdam ko ay nabawasan ng 1 toneladang pasanin. Umupo ako sa malamig na sahig ng banyo, humihinga ng hininga. Ang aking lalamunan ay masakit ngunit ang aking isip ay mas malisyaw kaysa kailanman. Naloko ko siya, ngunit ito ay simula pa lamang.
Ngayong gabi, kapag iniisip niya na ako ay nakatulog na ng mahimbing dahil sa gamot, kailangan kong kumilos. Kailangan kong humanap ng ebidensya. Humanap ng listahan ng mga biktima na tinatawag niyang kalakal. At pinakamahalaga, kailangan kong malaman kung ano ang susunod niyang gagawin sa amin ng anak ko. Sinabi ni Rico na matutulog siya sa kanyang working room. Ngunit alam kong dahilan lang iyon upang makipag-ugnayan siya sa kanyang mga kasabwat o tamasahin ang kanyang tagumpay. Madaling araw, nang marinig ang regular na paghilik niya sa pamamagitan ng hindi gaanong epektibong soundproof wall. Ang villa ay nabalot sa madilim na katahimikan, tanging ang ilaw ng kalye ang tumagos sa bintana, na lumilikha ng mahaba at nakakatakot na guhit ng ilaw sa kahoy na sahig. Lumakad ako ng dahan-dahan ng walang sapin sa paa. Sinusubukan na hindi gumawa ng anumang ingay, kahit na ang pinakamaliit. Pakiramdam ko ay isang magnanakaw na pumapasok sa kanyang sariling tahanan. Idinikit ko ang aking tainga sa pinto ng working room. Nakinig ng ilang sandali upang matiyak na si Rico ay tulog na ng mahimbing. Siya ay napakadaling magising. Kahit na isang kakaibang tunog, ay maaaring magpagising sa kanya. Ngunit marahil ngayong gabi, ang kanyang pagiging kampante at pagmamalaki pagkatapos niyang makuha ang kanyang biktima, ay nagpababa ng kanyang pagbabantay, kaysa sa karaniwan. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Sa kabutihang palad ay hindi niya ito nilock. Ang working room ay magulo sa mga papeles at puno ng matapang na amoy ng sigarilyo, ang natatanging amoy ng mga kriminal na nagtatago. Nakahiga si Rico sa mahabang sofa. Ang isang manipis na kumot ay nakatakip sa kanyang katawan. Sa coffee table sa tabi ay isang ashtray na puno ng filter ng sigarilyo at isang kalahating bote ng alak na dayuhan. Tinitingnan ang kanyang natutulog na mukha na medyo payapa. Nanginginig ako sa takot. Hindi makapaniwala na sa likod ng mapayapang anyo na iyon ay isang madilim na kaluluwa. Lumakad ako diretso sa malaking bookshelf na sumasakop sa dingding sa likod ng working desk. Ito ang lugar kung saan madalas na inilalagay ni Rico ang kanyang pinakamahalagang dokumento. Naaalala ko minsan na hindi sinasadyang ipinagmalaki niya sa akin ang isang lihim na compartment sa likod ng makapal na ensiklopedia kung saan niya itinatago ang mga kayamanan ng kanyang buhay. Noon, inosente akong naisip na iyon ang aming mga alaala ng pag-ibig o ang mga regalo na ibinigay ko sa kanya. Dahan-dahan kong inalis ang mga libro, tulad ng inaasahan. Lumabas ang isang maliit na itim na safe. Nakatago ng malalim sa dingding. Ito ay isang modernong electronic safe na nangangailangan ng numerical password upang mabuksan. Nakatayo ako sa harap ng numeric keypad. Ang aking puso ay kumakaba ng mabilis. Ano ang password? Si Rico ay isang romantiko at laging nagsasabi na mahal niya ang kanyang asawa at anak. Madalas niyang ginagamit ang aming mga petsa ng anibersaryo bilang password para sa lahat mula sa kanyang telepono, computer, hanggang sa bank account. Susulatin ko ang aming mahahalagang petsa sa lahat ng lugar. Sabi niya noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sinubukan kong ilagay ang aming petsa ng kasal. Beep, beep, beep. Nag-error ang pulang ilaw. Sinubukan kong ilagay ang kaarawan ni Lily. Nag-error pa rin. Malamig na pawis ang nagsimulang dumaloy sa aking noo. Isang beses na lang akong susubok. Kung mali, automatikong maglo-lock ang safe at maaaring maglabas ng alarm. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang mag-isip ayon sa lohika ng isang narcissist na tulad niya. Pinakamamahal niya ang sarili niya, ngunit lagi niyang gustong bumuo ng imahe ng isang perpektong mapagmahal na asawa. Kaya, ang password ay dapat na may kaugnayan sa akin, ngunit nagsisilbi sa kanyang layunin ng kontrol. Naalala ko ang aking kaarawan. Nagdaos siya ng isang maringal na birthday party para sa akin noong nakaraang taon. At habang lasing, bumulong siya sa aking tainga. Ang araw na ipinanganak ka ay ang araw na natagpuan ko ang aking kapalaran. Nanginginig akong inilagay ang aking kaarawan. Click. Ang tunog ng pagbukas ng safe ay umalingaw-ngaw ng tuyo sa tahimik na gabi. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit pagkatapos noon, bumalik ang takot nang tumingin ako sa loob. Ang safe ay hindi naglalaman ng ginto o mahahalagang alahas. At wala ring anumang romantikong alaala ng pag-ibig. Sa loob ay tanging isang lumang itim na feature phone at isang stack ng mga larawan na nakatali ng rubber band. Kinuha ko ang stack ng mga larawan. Nanginginig na binuklat ang bawat isa. Hindi iyon masayang larawan ng pamilya, kundi mga larawan ng mga estrangherong dalaga. Nagtatrabaho sila, nag-aaral, naglalakbay. Tumatawa ng masaya nang hindi nalalaman na sinusundan sila. Ang anggulo ng pagkuha ay palihim mula sa malayo. Malabo ang kalidad ng larawan ngunit sapat pa rin upang makilala ang mukha. Mabilis akong bumuklat. Ang puso ko ay kumakaba ng mabilis sa aking dibdib. At pagkatapos, ang huling larawan ay halos magpatili sa akin. Ito ay larawan namin ni Lily na kinunan sa parke noong nakaraang linggo. Sa larawan, yumuko ako upang punasan ang pawis ng aking anak, ang isang nagniningning ng ngiti sa aking labi.
Sa ilalim ng larawan ay may isang maliit na sulat na isinulat gamit ang pulang marker. Item code V32 at T05. Sold. Delivery date. Bisperas ng bagong taon. Gulat akong nahulog ang larawan sa sahig. Item code. Tinawag niya kaming mag-ina na item code. Ang hubad at malupit na katotohanan ay lumabas sa harap ko na nagpahilo sa akin. Pakiramdam ko ay may sumuntok ng malakas sa aking dibdib. Inubos ang lahat ng hangin. Sinubukan kong huminga ng malalim. Pinigilan ang pagsusuka na umusbong sa aking lalamunan. Hindi ako dapat sumuko ngayon. Kailangan kong malaman ng mas detalyado ang tungkol sa kasuklam-suklam na order na ito. Kinuha ko ang itim na telepono. Ito ay isang uri ng high-security phone na madalas gamitin ng mga kriminal upang makipag-ugnayan nang hindi nadidinig o nalolocate. Binuksan ko ito. Ang screen ay umilaw sa isang nakakatakot na asul na liwanag, walang password sa screen lock. Masyado siyang kumpiyansa sa kanyang safe at perpektong fasad. Sa contact list, ilang kakaibang pangalan lamang ang nakasulat. Collector Warehouse Doctor Transporter. Binuksan ko ang messages section. Nakarating na ng ligtas ang item 28. Lubos na nasiyahan ang customer sa sariwang kalidad. Ang batch ng item 30 ay may problema. Masyadong umiiyak ang bata. Kailangan ng dagdag na gamot. At ang pinakabagong mensahe ay ipinadala pagkatapos niyang umalis sa istasyon ng tren kaninang hapon. V32 at T05 ay nakabalik na sa warehouse. Nagbago ang plano, mananatili sa presyong 5 malalaking C. Maghanda ng refrigerated truck sa gabi ng Ika. 29. Malinis na kalakal, walang dunggis, kasama ang inspection. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensaheng iyon. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa at nagpapadugo sa aking puso. Hindi lang niya kami gustong ibenta. Balak din niya kaming dalhin gamit ang refrigerated truck. Isang uri ng refrigerated truck na ginagamit para sa pagdadala ng pagkain. Upang malusutan ang mga border checkpoint, itinuring niya kami na parang walang buhay na piraso ng karne. Nanginginig kong binuksan ang isa pang file ng tala sa telepono. Ito ay isang mahaba at detalyadong listahan na ipinakita bilang isang ulat ng negosyo. Bawat linya ay isang pangalan, isang code, at isang halaga. Code V18, estudyante, 5-0, birhen, maganda ang hitsura, 8,000, presyo, 50,000 USD, status, sold. Code V25, office worker marunong mag-English, magaling ang kasanayan, presyo, 30,000 USD, status, training. At sa dulo ng listahan, malinaw na nakasulat ang pangalan ko at ng aking anak. Code V32, Ava, 32 taong gulang, propesor ng psychology, mataas na IQ, maganda ang hitsura, pasensyoso, madaling manipulahin, angkop para sa mga VIP na customer na gustong manakop ng mga edukadong babae, presyo, 150. Nol USD. Code T05. Lily, 5 taong gulang. Anak ni V32. Malaanghel ang hitsura. Hindi pa nagdadalaga. Perpektong blankong papel para sa mga espesyal na customer na may pedophilic tendencies. Presyo, 200,000 USD. Total, 350,000 USD. Humigit kumulang 5 milyong piso. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga kasabwat na 5 milyong piso upang kumuha ng bahagi ng kita. Tinakpan ko ang aking bibig. Lumagaslas ang luha na hindi ko kayang pigilin. Sinuri niya ako. Sinuri ako. Tinantiya ang presyo ko at ng aking anak batay sa pinakamababang pamantayan. Alam niya ang aking kahinaan na ang pagiging mapagbigay, madaling manipulahin, at ginamit niya iyon sa loob ng 7 taon upang gawin akong masunuring manikas sa kanyang mga kamay. Ang takot ay unti-unting pinalitan ng matinding galit. Gusto kong sumugod sa kabilang kwarto, gamitin ang paper knife sa mesa, upang tapusin ang kanyang buhay, upang wakasan ang bangungot na ito. Ngunit pinigilan ako ng lohika ng isang ina, isang edukadong tao. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay napakadali para sa kanya at ako ay magiging isang mamamatay tao. Mawawalan ng ama at ina ang aking anak. Naiwan sa gitna ng buhay. Kailangan kong ilantad siya. Kailangan kong hayaan ng batas na parusahan siya. At pinakamahalaga, kailangan kong iligtas ang iba pang mga babae na nasa listahan na under training. Mabilis kong kinunan ng litrato gamit ang aking telepono ang buong screen ng mensahe. Ang listahan ng mga biktima, at ang mga larawan sa safe. Kinuha ko ang bawat pahina. Nanginginig pa rin ang aking kamay ngunit malinaw pa rin ang mga larawan. Matapos mabackup ang ebidensya sa cloud storage, maingat kong ibinalik ang stack ng mga larawan. Inilagay ang itim na telepono sa dating posisyon nito. Isinara ang safe at binura ang lahat ng aking fingerprint sa keypad. Tahimik akong umalis sa working room. Ibinalik ang dilim sa silid ng kasalanan. Kinabukasan, maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Naghanda ng masarap na almusal na parang walang nangyari. Bumaba si Rico sa bahay na mukhang antok.
Humikab siya ng malalim, at pagkatapos ay umupo sa hapagkainan. Inilagay ko sa harap niya ang isang mainit na mangkok ng arroz caldo. Ang amoy ng sibuyas ay umaakyat. Magandang umaga, mahal. Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay nagniningning tulad ng dati. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Epektibo ba ang gamot na ibinigay ko sa iyo? Nagsinungaling ako ng hindi kumukurap. Oo, talagang maganda ang gamot, honey. Gumaan ang pakiramdam ng ulo ko. Nasiyahang tumango si Rico. Yumuko siya at sumipsip ng isang kutsara ng sabaw. Nakaupo ako sa tapat, umiinom ng isang tasa ng itim na kape, nagpaplano sa aking susunod na hakbang. Hindi ko siya direktang aatakehin ngayon dahil masyado siyang malakas at tuso. Kailangan kong pahinain ang kanyang espiritu, gawin siyang nalilito, nawawalan ng pagkontrol, at nagbubunyag ng kanyang mga kahinaan. At wala nang mas epektibo kaysa sa paggamit ng aking sariling specialty, behavioral psychology. Gagamitin ko ang prinsipyo ng Skinner Box, isang sikat na eksperimento sa behavior conditioning sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi inaasahang at mahirap ipaliwanag na stimuli. Gagawin ko si Rico na isang giniyapig sa kanyang sariling eksperimento sa takot. Noong gabing iyon, palihim kong inilagay ang isang napakaliit na Bluetooth speaker, isang uri na kasing laki lang ng barya na madalas kong ginagamit sa pagtuturo, nang malalim sa ilalim ng kama kung saan nakahiga si Rico, sa pagitan ng kahoy na slot ng kama. Pagpatak ng alas, doos ng madaling araw, ang oras kung kailan ang tao ay pinakatulog at pinakamahina, ginamit ko ang aking telepono upang kontrolin ang speaker na maglabas ng isang espesyal na uri ng tunog, infrasound. Sa napakababang frequency, humigit kumulang 18 hanggang 90 Hz. Ito ay isang uri ng tunog na hindi naririnig ng malinaw ng normal na tainga ng tao, ngunit may kakayahan itong direktang makakaapekto sa nervous system, na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkabalisa, walang dahilan na pagkabalisa, at maging ng mga halusinasyon tungkol sa pagkakaroon ng isang bagay sa kwarto. Nakahiga ako ng tahimik sa kabilang kwarto, pinipigilan ang aking hininga at naghihintay. Humigit kumulang 15 minuto pagkatapos, narinig ko ang tuloy-tuloy na pagbalikwas ni Rico sa kama. Ang tunog ng mga slats ng kama ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Nagsimula siyang umuungol na parang nananaginip. Sino? Sino iyan? Ang kanyang boses ay malabo at nagulantang. Agad kong pinatay ang speaker. Bumalik ang lubos na katahimikan sa espasyo. Kinabukasan, lumabas si Rico sa hapagkainan na may madilim na mata at malinaw na pagod na mukha. Patuloy siyang kinukusot ang kanyang mga mata. Malinaw na nakikita ang inis sa kanyang mukha. Anong nangyari, honey? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Nagkunwari akong nag-aalala. Nagbuhos sa kanya ng isang baso ng maligamgam na tubig. Hindi ko maintindihan kung bakit may naririnig akong alingaw-ngaw sa aking tainga kagabi. Ngunit nang magising ako, tahimik na. Pakiramdam ko ay may nakatayo at nakatitig sa akin. Nakakatakot. Nagreklamo siya. Ang kanyang boses ay antok pa rin. Siguro dahil lang sa stress ka sa trabaho kaya may naririnig kang kakaiba. O kaya dahil lang sa pagbabago ng panahon kaya may alingaw-ngaw sa tainga. Sinabi ko ng may kalmado. Ako ay natutulog sa kabilang kwarto at napakatahimik. Hindi ako nakarinig ng anumang ingay. Kumunot ang noo ni Rico. Tiningnan niya ako ng may pagdududa ngunit pagkatapos ay pinakalma ang kanyang sarili. Oo, siguro masyado lang akong nag-aalala sa mga kalakal kaya medyo mahina ang aking nervous system. Sisikapin kong uminom ng karagdagang sedative ngayong gabi. Hindi niya alam na ang pagdududa sa kanyang sarili, na iyon ang simula ng pagbagsak ng isang matibay na mental fortress. Nagsimula siyang maniwala na ang problema ay nasa kanya at hindi sa kapaligiran. At kapag ang isang sobrang kumpiyansa na tao ay nagsimulang magduda sa kanyang sarili, siya ay magiging mas mahina kaysa kailanman. Ang Skinner Box Plan ay nagsimulang magpakita ng resulta. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Kailangan kong bilisan ang pag-unlad. Gawin siyang tunay na nalilito. Nagpasya akong gamitin ang taktika ng mental manipulation. Ang parehong taktika na ginamit niya sa akin sa loob ng mahabang panahon upang paniwalaan kong wala akong silbi at umaasa. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin ko ito laban sa kanya sa mas sopistikadong paraan. Si Rico ay may banayad na obsessive-compulsive disorder. Laging inaayos niya ang kanyang mga gamit ng maayos, sa isang matinding pagkakasunod-sunod. Ang panulat ay dapat na nasa kanan ng notebook, ang susi ng kotse ay dapat na nakasabit sa pangalawang kawit mula sa kaliwa. Ang tasa ng kape sa umaga ay dapat na ilagay ng eksakto sa bilog na coaster sa working desk. Ipinagmamalaki niya ang kanyang memorya at pagiging masinop. Iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan na gagamitin ko. Sa umaga, habang nasa banyo siya, palihim akong pumasok sa working room. Iginagalaw ko ang kanyang tasa ng kape nang humigit kumulang 5 cm pakaliwa, medyo lumayo sa coaster. Inilipat ko ang panulat mula sa kanan, patungo sa kaliwa ng notebook.
Kinuha ko ang kanyang mga susi ng kotse mula sa pangalawang kawit at isinabit sa pangatlong kawit. Napakaliit. Napakasatol na pagbabago. Ngunit sapat na upang makapagdulot ng pagkayamot sa isang taong tulad niya. Nang lumabas si Rico, umupo siya sa kanyang working desk. Hinawakan ang kanyang tasa ng kape ayon sa nakasanayan. Clink. Ang kanyang kamay ay dumampi sa walang laman. Ang tasa ay wala sa pamilyar na posisyon. Natigilan siya. Tumingin sa mesa. Ang kanyang kilay ay nakakunot ng mariin. Kinuha niya ang tasa, uminom, at pagkatapos ay ibinalik ito sa coaster. Ang kanyang mukha ay medyo nalilito. Pagkatapos ay kinuha niya ang panulat upang pumirma ng mga dokumento. Muli, ang kanyang kamay ay nagpalakad-lakad sa kanan ngunit hindi nakita ang panulat. Tumingin siya sa kaliwa. Nakita ang panulat na nakahiga doon. Kakaiba. Bulong niya. Malinaw kong naaalala na inilagay ko ito sa kanan, hindi ba? Tumayo siya at kinuha ang mga susi ng kotse upang maghanda na lumabas para makipagkita sa kanyang kasosyo. Nang makita niya ang mga susi ng kotse sa maling posisyon, nagsimulang umusbong ang kanyang inis. Ava, pumasok ka ba sa working room ko? Bumaba siya sa kusina. Ang kanyang boses ay galit. Tumakbo ako. Pinunasan ang aking mga kamay sa apron. Ang aking mukha ay nalilito. Opo, nagluluto po ako ng lugaw para sa anak ko. Bakit po ako papasok sa kwarto niyo? Anong nangyari, honey? Bakit magulo ang mga gamit mo? Ang mga susi ng kotse, ang mga panulat, lahat ay nasa maling lugar. Itinuro niya ang kung saan-saan. Ang kanyang mukha ay namumula. Tiningnan ko siya ng may pag-aalala. Kalmado akong lumapit. Dahan-dahang inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Kalmahin mo ang sarili mo, honey. Wala akong ginalaw sa mga gamit mo. Ikaw lang ang pumapasok at lumalabas sa kwarto na ito, simula kaninang umaga. O kaya naman ay nagkamali ka lang ng alaala? Paano naman ako magkakamali? Hindi kailanman nagkakamali ang aking alaala. Pinigilan niya ang kanyang leeg ngunit ang kanyang tono ay medyo nawalan ng kumpiyansa. Nitong mga nakaraang araw, madalas kang sumasakit ang ulo at may naririnig ka pang kakaibang tunog sa gabi. Baka naman dahil sa stress sa trabaho kaya nagiging makakalimutin ka? Nabasa ko sa balita na ang sobrang stress ay madaling magdulot ng short-term memory loss. Sinabi ko ng may pag-aalala at pag-unawa. Huwag kang mag-alala ng sobra. Maghahanda ako ng isang tasa ng herbal tea para sa iyo upang makatulog ka ng maayos. Tiningnan ako ni Rico at pagkatapos ay tiningnan muli ang mga gamit sa mesa. Nagsimulang lumitaw ang pagdududa sa kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala na magsusinungaling ako o magbibiro sa kanya. Dahil sa kanyang paningin, ako ang kanyang mabait, masunurin, at medyo inosenteng asawa, kaya isang posibilidad na lang ang natitira. May problema talaga siya. Huwag na. Kailangan ko nang umalis. Kinuha niya ang mga susi. Mabilis na lumabas ng pinto. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing elegante at matikas tulad ng dati ngunit medyo nagmamadali at nag-aalala. Tiningnan ko ang kanyang likod, malamig akong ngumiti. Naitanim na ang binhi ng kabaliwan. Ngayon na ang oras para alisin ang kanyang mga mata at tenga sa bahay na ito upang maghanda para sa mas matapang na hakbang. Ang bahay na ito, na dating aming tahanan, ay parang isang tahimik na larangan ng digmaan para sa akin kung saan ang bawat sulok ay maaaring magtago ng mga mata at tenga ng kaaway. Matapos kong itanim ang pagdududa sa isip ni Rico, alam kong kailangan kong kumilos ng mas determinado upang ihiwalay siya. Ang susunod kong target ay si Brenda, ang tahimik na katulong na inupahan ni Rico 6 na buwan na ang nakalipas na may dahilan na tulungan ako sa mga gawain sa bahay upang magkaroon ako ng oras para mag-aral. Si Brenda ay isang babae na humigit kumulang 40 taong gulang. Mula sa Mindanao, na may matigas na mukha at mga mata na laging nakayuko sa lupa. Sa simula, naisip ko na siya ay tapat at simple, ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko ang mga abnormalidad. Madalas siyang lumalabas sa mga lugar na hindi kailangan, labis na naglilinis ng aking working room. At lalo na, madalas siyang gumagala-gala at nakikinig sa tuwing tumatawag ako. Sa katunayan, si Brenda ang mga mata at tenga na inilagay ni Rico upang subaybayan ang bawat galaw ko. Kailangan niyang tiyakin na ang kanyang item ay laging nasa stable na kondisyon. Walang intensyon na tumakas o makipag-ugnayan sa mga estranghero. Upang talunin si Rico, kailangan kong putulin ang kanyang kanang kamay. Nagsimula akong obserbahan si Brenda ng mas detalyado at natuklasan ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang kasakiman. Madalas siyang nagkukulang sa pera sa pamimili sa palengke. Ang 1 kilo ng karne ng baka ay kanyang binabawasan ng 1 beses at kalahati ng presyo. At ang mga gulay ay mas mahal kaysa sa karaniwan ng ilang piso. Ang maliliit na halaga na iyon ay madalas kong pinalalampas
dahil iniisip ko na mahirap din ang isang empleyado. Ngunit ngayon, iyon ang kanyang kahinaan. Isang hapon, sinadya kong hayaang marinig ni Brenda ang aking tawag sa telepono sa isang peking kaibigan. Umupo ako sa sala, nakikipag-usap ng masaya at masigla. Oo, kakatapos ko lang mag-withdraw ng kaunting pera mula sa aking sariling savings account, balak kong itago sa aking asawa upang makabili ng regalo para sa nanay sa kaarawan niya. Mga 50,000 piso. Isiniksik ko sa isang fashion magazine sa bookshelf. Hindi masyadong hinahawakan niya ang lugar na iyon. Oo. Hayaan mo lang doon para ligtas kaysa dalhin sa akin. At aksidenteng magastos. Pagkatapos magsalita, sumulyap ako sa kusina. Naglilinis si Brenda ng hapagkainan. Bahagyang natigilan ang kanyang galaw, tila pilit na nakikinig. Alam kong nakuha ko na siya. Umakyat ako sa itaas at kumuha ng isang stack ng pera na binubuo ng maliliit na denomination na nasa loob. Sa labas ay may nakabalot na ilang 500 piso na banknotes upang magmukhang makapal at pagkatapos ay isiniksik sa pagitan ng pinakabagong issue ng fashion magazine. Inilagay ko ang magazine sa bookshelf sa sala. Sa posisyon na malinaw na makikita ng security camera ngunit nakatago sa paningin kung galing sa hagdan. Sa buong hapon na iyon, nagkunwari akong lumabas upang mamili. Iniwan ang bahay na walang tao para kay Brenda at sa kanyang kasakiman. Naglakad-lakad ako sa paligid ng kapitbahayan, hindi mapakali. Ito ay isang sugal. Kung hindi mahuhulog si Brenda sa bitag, kailangan kong humanap ng ibang paraan at wala ng gaanong oras. Humigit kumulang alas 5 ng hapon. Umuwi ako. Nagluluto pa rin si Brenda sa kusina. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang walang nangyari. Wala. Ang 50,000 piso ay nawala ng parang bula. Malamig akong ngumiti sa aking puso. Brenda, ikaw mismo ang lumagda sa iyong sariling dismissal order. Hindi ko siya agad inilantad kundi naghintay hanggang sa umuwi si Rico mula sa trabaho. Sa hapunan na iyon, pagkaupo pa lang ni Rico sa hapagkainan, sinimulan ko ang aking dula. Nagkunwari akong hinahanap ang magazine. Binubuklat ang mga unan sa sofa. Ang aking mukha ay gulat. Naku, saan na iyon? Malinaw kong inilagay ko dito. Anong hinahanap mo? Tanong ni Rico. Ang kanyang mukha ay nakasimangot dahil sa abala sa hapunan. Ang pera. Ang pera na in-withdraw ko para sa regalo ni nanay. 50,000 piso ang isiniksik ko sa magazine. Ngayon ay wala na. Sabi ko nang nanginginig ang boses. Nagsimulang umagos ang luha. Ang kapaligiran sa dining room ay naging mabigat at tensyonado. Inilagay ni Rico ang mga chopsticks sa mesa ng malakas. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw na nagpagulat kay Brenda, na may hawak na mangkok ng sabaw mula sa kusina. Nanginginig ang kanyang kamay at bumuhos ang sabaw. Kalmahin mo ang sarili mo. 50,000 pesos ay hindi maliit na halaga. Nagkamali ka ba ng lugar? Tanong ni Rico. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumulyap sa maputlang mukha ni Brenda. Naaalala ko ng malinaw. Isiniksik ko ito sa magazine kaninang tanghali at pagkatapos ay lumabas ng sandali. Pagbalik ko, wala na. Nagsimula akong umiyak, umupo sa sofa, napaka-miserable. Sa bahay na ito, maliban sa akin, si Brenda lang ang tao. Hindi kaya. Ibinilin ko ang aking pangungusap upang ang pagdududa ay kusang lumabas sa isip ni Rico. Lumingon siya at tiningnan si Brenda. Ang kanyang mga mata ay mapanuri na parang talim ng kutsilyo. Brenda, may nakita ka bang pumasok sa bahay kaninang hapon? Opo, walang sino man po sir, nasa kusina lang po ako. Nanginginig si Brenda. Namumutla ang kanyang noo. Hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Tingnan mo ang kamera. May kamera tayo sa sala. Sumigaw ako na parang nalulunod na kumakapit sa tangkay. Kumunot ang noo ni Rico. Tumayo siya at lumapit sa camera control screen na nakakabit sa dingding. Si Brenda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Alam niyang tapos na siya. Binalik ni Rico ang video clip ng hapon. Malinaw na ipinapakita sa screen ang eksena ni Brenda na dahan-dahang lumapit sa bookshelf, tumitingin sa paligid, at pagkatapos ay mabilis na kinuha ang pera mula sa magazine at inilagay sa bulsa ng kanyang apron. Mabilis na lumingon si Rico. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi siya galit dahil sa nawalang pera kundi galit dahil ang taong pinagkatiwalaan niya na subaybayan ako ay isang hangal na magnanakaw na naglakas loob na gumawa ng gulo sa kanyang bahay. Paano mo ito ipapaliwanag? Umungol si Rico. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpatindig kay Brenda. Lumuhod siya sa sahig. Sir ma'am, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Ang anak ko sa probinsya ay malubhang may sakit at kailangan ng pera para sa gamot. Balak ko po sanang hiramin muna at bayaran pagkatapos. Umiyak si Brenda. Paulit-ulit na yumuyuko.
Alam kong ito ang oras para ibigay ang huling suntok. Hindi lang ako gustong paalisin si Brenda kundi gusto ko ring magtanim ng karagdagang pagdududa kay Rico. Pinunasan ko ang aking luha at tiningnan si Brenda nang may halo ng lungkot at galit. Ate, kung may problema ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailanman hindi ako nagtipid sa iyo. Ngunit ang kinagagalit ko ay hindi ang pera kundi ang lakas loob mong magsalita ng masama tungkol sa aking asawa sa mga kapitbahay. Natigilan si Rico, lumingon siya at tiningnan ako. Ano ang masamang sinabi? Noong isang araw, pumunta ako sa palengke. Sinabi sa akin ng kapitbahay na ikinuwento ni Ate Brenda na madalas kang magalit sa bahay. Hindi marunong makisama at may kahina-hinalang relasyon sa labas. Hindi ako naniwala kaya pinabayaan ko na lang. Sino ang mag-aakalang siya ay ganoon kamapanira? Gumawa ako ng kuwento ng maayos. Tinamaan ang pinakamalaking takot ni Rico, ang takot na malantad ang kanyang lihim. Namutla ang mukha ni Rico. Siya ay isang taong nagtatago ng isang malaking balak. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga tsismosa na nag-uusisa sa kanyang personal na buhay, ang isang katulong na nagnanakaw at nagkakalat ng tsismis at alam ang kanyang schedule ng buhay ay isang potensyal na banta na kailangang alisin kaagad. Umalis ka. Iligpit mo ang iyong mga gamit at umalis ka agad sa aking bahay. Itinuro ni Rico ang pinto. Ang kanyang boses ay malamig at malupit. Ang perang iyon ay itinuturing kong charity para sa iyo. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Kung hindi, isusumbong kita sa pulis at ikukulong kita sa kasong pagnanakaw. Hindi makapaniwala si Brenda sa kanyang narinig. Masaya siya dahil hindi siya isinumbong sa pulis at natatakot din sa saloobin ni Rico. Mabilis niyang pinuntahan ang kanyang kwarto. Iniligpit ang ilang damit at pagkatapos ay nawala sa bahay na parang hangin, hindi naglakas loob na lumingon. Nagsara ang pinto ng malakas at ang bahay ay kami na lang ni Rico. Tiningnan ko siya. Nakita kong bumuntong hininga siya. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Nawalan siya ng mga mata at tenga. Ngunit sa parehong oras ay nabawasan ng isang pag-aalala. Hindi niya alam na ang kanyang madaling pagpapaalis kay Brenda upang takpan ang mga bakas ay naglagay sa kanya sa ganap na pagkakahiwalay. Ngayon, sa malawak na villa na ito, tanging siya at ako na lang ang natitira, ang mga ngaso na nagkukubli sa anyo ng biktima. Matapos umalis si Brenda, naging tahimik at nakakatakot ang bahay. Tila mas nag-iingat si Rico. Siya mismo ang maingat na naglilak ng mga pinto at madalas na sinisiyasat ang mga security camera. Ngunit hindi niya akalain na naghanda na ako ng plano ng counter-attack mula sa labas. Kinabukasan, sinabi ko kay Rico na gusto kong mag-order ng pagkain dahil pagod akong magluto. Pumayag siya, basta't hindi ako lalabas. Ginamit ko ang disposable SIM upang mag-order mula sa pamilyar na karinderya. Ngunit ang naghatid ng pagkain ay hindi ordinaryong shipper. Siya ang anak ni Aling Susan. Ang janitress na nagligtas sa akin sa istasyon ng tren. Ang binata, na nagngangalang Ben, ay payat, may itim ngunit may maliwanag at matatag na mata. Dumating siya upang maghatid ng pagkain. May hawak na itim na plastic bag. Nakatayo si Rico sa pinto at nagbabantay. Sinulyapan niya ang pobreng shipper. Walang anumang pagdududa. Ito po ang pagkain niyo, ma'am. 60 pesos po lahat. Magalang na sabi ni Ben. Inabot ko ang pera sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang iglap. Bahagya siyang tumango. Isang makabuluhang tango. Kinuha ko ang bag ng pagkain. Sa ilalim ng mainit na styrofoam box ay may isang maliit na pakete na maingat na binabalot ng itim na tape. Dinala ko ang bag ng pagkain sa kusina. Ang aking puso ay kumakaba. Pinunit ko ang tape. Sa loob ay ang mga kagamitan na ipinabili ko kay Aling Susan, gamit ang pera na palihim kong itinago noon. 2 napakaliit na voice recorder, isang industrial endoscope camera, na may malambot na cable na maaaring ikonekta sa telepono, at isang maliit na GPS tracking device na kasing laki ng barya. Bukod pa rito, may isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na numero ng telepono at isang pangalan, Diego. Siya ang dating kasama sa labanan ng asawa ni Aling Susan, isang retiradong Special Forces soldier na ngayon ay nagtatrabaho bilang pribadong security guard. Ipinasa ni Aling Susan na si Diego ay isang taong may prinsipyo at kinamumuhian ang mga human trafficker dahil ang kanyang pamangkin ay muntik ng makidnap. Handang-handa siyang tulungan ako kung kailangan ng puwersa. Mabilis kong inilagay ang numero ni Diego sa contact list. Nakatago sa feature phone na ninakaw ko mula sa safe ni Rico. Palihim ko itong ipinalit sa laro ang telepono ng aking anak noong nakaraang gabi. Isang nakakabaliw ngunit kinakailangan na panganib. Dahil sa mga kagamitang ito, parang nagkaroon ako ng mga pakpak. Nagsimula akong magplano kung paano ito ilalagay sa pinakamahalagang lugar sa bahay. Ilalagay ang voice recorder sa ilalim ng working desk at sa kwarto ni Rico. Ang endoscope camera ay magiging lihim na sandata upang matuklasan ang mga nakatagong sulok na hindi nakikita ng mata.
Sa hapon, habang naliligo si Rico, palihim akong pumasok sa working room. Idinikit ko ang isang voice recorder sa ilalim ng drawer ng mesa, kung saan siya madalas umupo habang nakikipag-usap sa telepono. Ang natitira ay itinago ko sa likod ng nakasabit na painting sa hallway, kung saan siya madalas tumayo at naninigarilyo at bumubulong. Matapos kong gawin ang lahat, bumalik ako sa aking kwarto. Tumingin ako sa bintana. Ang kalangitan sa labas ay kulay abo. Nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo. Alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na labanan. Hindi na ako nag-iisa. Sa labas ng malamig na bakal na gate na iyon, mayroon akong Aling Susan, mayroon akong Ben, at mayroon din akong Diego. Mga estranghero ngunit may mainit na puso at kabaitan. Sila ang pinagmumulan ng lakas upang manatili akong matatag sa mahirap na landas na ito. Si Rico ay isang taong may perpektong fasad ng isang art lover. Madalas niyang ipinagmamalaki ang mga mamahaling oil paintings na nakasabit sa buong bahay. Sinasabi na ito ay mga natatanging koleksyon. Dati, lagi ko itong tinitingnan ng may paghanga para sa aking asawa. Ngunit ngayon na nahulog na ang maskara, nakikita ko ang lahat sa bahay na ito na puno ng panloloko. Ngayon ay linggo, sinabi ni Rico na kailangan niyang lumabas upang makipagkita sa isang kasosyo upang pag-usapan ang isang bagong batch ng items. Alam kong kung ano ang mga items na iyon. Pagkaalis niya, agad akong kumilos. Kinuha ko ang handheld metal detector. Isang laro ang detective kit ni Lily na bahagya kong binago upang madagdagan ng sensitivity. At sinuri ang buong working room niya. Beep, beep, beep. Patuloy na tumunog ang device nang idikit ko ito sa malaking golden autumn painting na nakasabit sa likod mismo ng kanyang upuan. Ang painting ay napakaganda. Naglalarawan ng isang autumn landscape sa Russia. Ang frame ay gawa sa matigas na oak wood na may detalyadong carving. Ngunit ang tunog ng metal detector ay nagpapahiwatig na sa likod ng canvas at kahoy na frame ay may malaking halaga ng metal, hindi lang basta mga pako. Kumuha ako ng upuan, tumayo, at maingat na inalis ang painting mula sa dingding. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko. Sa likod ng painting sa puting dingding, lumabas ang isang malabong hugis parihaba na outline. Dahan-dahan kong kinatok ito gamit ang aking kamay. Thump, thump. Ang walang laman na tunog ay ibang-iba sa tunog ng pagkatok sa sementadong dingding. Ito ay isang inihandang walang laman na pader na inayos ng maingat. Hinanap ko sa paligid ng gilid ng walang laman na pader at natuklasan ng isang maliit na siwang. Sapat lamang para sa isang talim ng labaha, ginamit ko ang paper knife. Dahan-dahang ipinasok sa siwang at malakas na binuwal. Click! Isang lihim na pinto ang bumukas. Sa loob ng walang laman na pader ay isang pangalawang built-in safe, mas moderno at mas matatag kaysa sa isa sa bookshelf. Hindi ito gumagamit ng numeric keypad kundi gumagamit ng iris scan at fingerprint technology. Isang kumukurap na pulang ilaw ang sumilay sa ibabaw ng safe na parang mata ng demonyo na nagbabantay sa kayamanan. Nakatayo ako ng tahimik. Ang pakiramdam ng lamig ay tumakbo sa aking gulugod. Ang safe sa bookshelf ay isang panlinlang lamang. Isang lugar kung saan niya itinatago ang mga hindi gaanong mahalaga o isang pain para sa mga mausisa. Ngunit ito ang lugar na naglalaman ng kanyang pinakamaitim na lihim. Ang mga kritikal na ebidensya ng human trafficking ring na pinapatakbo niya. Alam kong hindi ko mabubuksan ang safe na ito. Anumang pisikal na pagtatangka ay maaaring mag-trigger ng alarm system na direktang konektado sa telepono ni Rico. Ngunit hindi ako sumuko. Kung hindi ko ito mabubuksan, gagawin ko itong isang patibong. Kinuha ko ang natitirang ultra-small voice recorder. Binuksan ang voice-activated recording mode. At pagkatapos ay maingat na idinikit ito sa maliit na siwang sa pagitan ng frame ng safe at ng brick wall. Ang posisyon na ito ay sapat na malapit upang marinig ang bawat tunog kapag binubuksan niya ang safe o bumubulong sa kanyang sarili sa harap ng kayamanan. Ngunit sapat din na nakatago upang hindi matuklasan kung titingnan niya lamang. Isinara ko ang takip ng walang laman na pader. Ibinalik ang painting sa dating posisyon nito at inayos upang maging pantay. Bumalik sa perpektong normal ang lahat. Umurong ako, tiningnan ang golden autumn painting. Ang maningning na dilaw ng mga maple leaf ay ngayon ay parang kulay ng duguan na dolyar. Nagtanim ako ng isang eavesdropping bug sa tabi mismo ng pinakamaitim na puso niya. Ngayon ay kailangan lang maghintay na siya mismo ang magbunyag ng kanyang nakakatakot na lihim. Noong gabing iyon, biglang dumating ang bagyo na nagpadilim sa kalangitan na parang tinta. Paminsan-minsan, ay napupunit ng mga kumikislap na kidlat. Ang dagundong ng kulog ay umalingaw-ngaw na parang tunog ng tambol ng digmaan na sumasakop sa lahat ng tahimik na tunog ng gabi. Nakahiga ako sa kama, nakakumot ng mahigpit ngunit nakabukas pa rin ang aking mga mata. Nakatitig sa screen ng telepono na naglalabas ng maputlang asul na ilaw. Nakakonekta ako sa endoscope camera na matapang kong inakyat ang hagdan kaninang hapon upang ilagay sa air conditioning vent sa working room ni Rico. Ang posisyon na iyon ay isang perpektong dead corner.
Mula sa itaas, ang camera lens ay kinukuha ang buong working desk area at pinakamahalaga, ang personal na computer niya. Sa screen ng telepono, nakita kong pumasok si Rico sa kwarto. May hawak na baso ng red wine. Hindi niya binuksan ang ilaw sa kisame kundi tanging ang isang madilim na dilaw na desk lamp na lumilikha ng isang madilim at misteryosong espasyo. Umupo siya sa upuan. Ang kanyang tindig ay payapa na parang isang taong kakatanggal lang ng malaking pasanin. Sumipsip siya ng alak at pagkatapos ay inilagay ang baso. Nagsimulang gumalaw ang kanyang manipis na mga daliri sa keyboard. Pinigilan ko ang aking hininga. Pinalaki ang screen hanggang sa pinakamataas. Kahit maliit ang endoscope camera, mataas ang resolution nito, at ang magandang posisyon ay tumulong sa akin na makita ng malinaw ang bawat galaw niya. Lumabas sa screen ng kanyang computer ang password input box. Napakabilis mag-type ni Rico. Ngunit ako ay isang tao na nagmamasid sa kanya sa loob ng 7 taon. Alam na alam ko ang kanyang typing habits. Pinindot niya ang shift key gamit ang kanyang kaliwang maliit na daliri. Tinipi ang malaking L, pagkatapos ay ang sequence ng mga karakter na UF. Nabasa ko ang kanyang lips habang siya ay bumubulong ayon sa nakasanayan sa tuwing siya ay lubos na nakatuon. At sa wakas, marin niyang pinindot ang numeric keypad sa kanan 103513. Lucifer 1313. Nagulat ako. Malamig ang pakiramdam sa aking gulugod hindi dahil sa malamig na hangin ng air conditioner kundi dahil sa kahulugan ng pangalang iyon. Lucifer. Ang nahulog na anghel, ang Panginoon ng impyerno. Ang representasyon ng pagmamataas at pagtataksil. Itinuturing ba ni Rico ang kanyang sarili na isang demonyo? O itinuturing niya ba ang pagbebenta ng buhay ng tao bilang isang sukdulang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na magpasya sa kapalaran ng iba na parang isang Panginoon? Pagkatapos ng matagumpay na pag-login, sinimulan ni Rico ang pag-access sa isang lihim na forum. Kahit hindi malinaw na nakikita ng camera ang bawat maliliit na letra sa screen, nakita ko pa rin ang layout ng website. Ito ay parang isang e-commerce marketplace, ngunit sa halip na magbenta ng damit o gamit sa bahay, ang mga larawan na lumabas ay mga dalaga na may iba't ibang pose at ekspresyon. Nakaupo siya doon at kalmadong nag-scroll sa bawat item. Paminsan-minsan ay humihinto, nagkiklik upang tingnan ang mga detalye, at pagkatapos ay tumatango o nakakunot ang noo na nagpapahiwatig ng hindi kasiyahan. Sa oras na ito, hindi ko na nakita ang anino ng edukado at eleganteng asawa. Sa harap ko ay tanging isang demonyo na pumipili ng mga kaluluwa upang ialay sa kanyang walang hanggang kasakiman. Mahigpit kong hinawakan ang telepono sa aking kamay. Ang aking mga kuko ay bumabaon sa case ng masakit. Nakuha ko na ang susi sa lungga ng demonyo. Mas mabilis dumating ang pagkakataon kaysa sa inaasahan ko. Humigit kumulang 30 minuto pagkatapos, biglang tumayo si Rico. Nag-inat siya ng kanyang katawan, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang walang laman na baso ng alak at lumabas ng kwarto, patungo sa balkonahe sa ikalawang palapag upang manigarilyo. Marahil ay huminto na ang ulan, at kailangan niya ng kaunting nikotina upang linawin ang kanyang isip pagkatapos tingnan ang napakaraming items. Sa sandaling nawala siya sa likod ng salamin na pinto ng balkonahe, tumayo ako ng parang spring. Hindi ako nagsusuot ng tsinelas upang maiwasan ang ingay. Tumakbo ako ng walang sapin sa paa sa madilim na hallway. Pumasok sa working room. Ang aking puso ay kumakaba na parang drum sa aking dibdib. Ang bawat tibok ay nagdadala ng matinding takot na matuklasan. Ngunit ang pagnanais na matuklasan ang katotohanan ay mas malaki pa kaysa sa takot sa kamatayan. Sumugod ako sa working desk. Umupo sa leather chair na may bakas pa ng kanyang init. Maliwanag pa rin ang screen ng computer. Hindi pa siya nakalog out sa website. Nanginginig akong inilagay muli ang password, Lucifer 1313, sa ikalawang layer ng seguridad na kakatapos lang lumabas. Click. Lumabas ang pangunahing interface ng Collector's Gallery website. Ang pangalan ay napakaganda at artistikong pakinggan, ngunit ang nilalaman sa loob ay nakakasuka. Sa itaas ng pahina ay may pulang teksto na tumatakbo, Special New Year's Auction, Angels of the East. Mabilis akong nag-scroll pababa. Nilalampasan ang maraming estrangherong mukha na nakatingin sa akin ng walang buhay o takot. Hinanap ko ang ending soon section at pagkatapos ay gumuho ang mundo sa paligid ko. Sa pinakakita-kitang posisyon, na may eleganteng gintong frame, ay ang larawan namin ni Lily. Ang larawan na palihim niyang kinunan sa parke noong nakaraang araw, ay maingat na inayos, pinapansin ang aking edukado at pasensyoso na hitsura, at ang inosente at malinis na hitsura ng aking anak. Sa ilalim ng larawan ay ang malamig at malupit na paglalarawan ng produkto. Item Lot VT. Special 2026. Description. Mother and daughter combo. Mother 32 years old. Psychology professor. IQ 135. Good health, psychologically softened. Daughter. 5 years old. Unused.
Exceptional. Rare commodity. Starting bid $350,000. Current bid $420,000. Bidder. Mr. Baron. At ang pinaka nakakagimbal ay ang countdown clock na tumatakbo bawat segundo nang walang pakialam sa tabi ng bid button. 47. 15-20 seconds. More than 47 hours. Ibig sabihin ay magtatapos ang auction sa gabi ng bisperas ng bagong taon. Iyon ang takdang petsa ng kamatayan na itinakda ni Rico para sa amin ng anak ko. Hindi lang niya kami ibinenta. Nag-oorganisa din siya ng isang pampublikong auction para sa mga pervert na may maraming pera sa buong mundo, nag-aagawan sa pagmamay-ari ng 2 taong may laman at dugo. Tinatakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang hikbi. Ang luha ay dumaloy at lumabo ang mga walang puso na numero sa screen. Pakiramdam ko ay nahubaran ako. Niyurakan. Ibinaba sa antas ng hayop. Ang aking munting anak. Ang aking maliit na anghel. Sa kanilang mga mata ay tanging isang laruan na hindi pa nagagamit. Ang pagkasuklam ay bumalot sa aking tiyan. Gusto kong durugin ang screen na ito. Gusto kong sumigaw sa mukha ni Rico. Gusto kong punitin siya ng piraso-piraso. Ngunit ang tunog ng mga yabag mula sa balkonahe ay nagbalik sa akin sa malupit na realidad. Bumalik na siya. Mabilis kong kinunan ng screenshot gamit ang itim at puting feature phone. Nanginginig ang aking kamay na muntik nang mahulog ang telepono. Matapos gawin ang lahat, mabilis kong binura ang kasaysayan ng kamakailang pag-access, ibinalik ang screen sa dating interface, at pagkatapos ay sumugod palabas ng kwarto, nagtago sa pangkalahatang banyo sa hallway. Sa sandaling bumukas ang pinto ng balkonahe. Bumalik ako sa kwarto, humiga sa kama. Ang aking buong katawan ay nanginginig ng hindi makontrol. Ang mga larawan at numero sa dark web ay patuloy na bumabagabag sa aking isip na hindi ako makatulog. Alam kong wala na akong gaanong oras. Ang 47 oras ay napakaikli para sa pulisya na masira ang isang komplikadong internasyonal na kaso tulad nito. Kung umaasa lang sa ilang malalabong screenshot, kailangan kong gumawa ng isang bagay upang makagain ng oras? O hindi bababasa? Gawin si Rico na mas kampante pa upang magawa ko ang susunod na matapang na hakbang kasama ang grupo ni Diego. Si Rico ay mayabang. Naniniwala siya na ang psychotropic na gamot na ipinainom niya sa akin ay epektibo. Kaya, ipapakita ko sa kanya kung gaano kalaki ang epekto nito. Gaganap ako bilang isang baliw na asawa, isang may depekto na produkto na kanyang nilikha upang maniwala siya na ako ay ganap na walang pinsala at wala nang kakayahang lumaban. Humigit kumulang alas, 4 ng madaling araw, nang hindi pa ganap na umaga, sinimulan ko ang aking dula. Umupo ako ng diretso sa kama, gulo-gulo ang buhok. Ang mga mata ay nakatitig sa walang laman na sulok ng kwarto. Nagsimula akong bumulong ng walang kabuluhang mga pangungusap. Sa simula ay mahina, pagkatapos ay lumakas. Mga paru-paro. Napakagandang mga paru-paro. Napakaraming paru-paro. Sumigaw ako ng malakas. Itinuro ang walang laman na espasyo sa harap ko. Sinipa ang kumot at unan. Huwag kang lumapit sa akin, lumayo ka. Gusto niyo bang kainin ang aking anak? Lumayas na kayo. Ang aking sigaw ay nagpunit sa tahimik na gabi. Bumukas ang pinto ng kwarto. Sumugod si Rico. Ang kanyang mukha ay antok ngunit puno ng takot. Binuksan niya ang ilaw. Nakita akong nakakubli sa sulok ng kama. Mahigpit na niyakap ang unan na parang niyakap ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ava, anong nangyari sa'yo? Anong problema? Sumugod siya upang hawakan ang aking balikat. Sumigaw ako. Malakas na sinampal siya sa mukha at pagkatapos ay bumalik sa pagkakakubli, nanginginig. Demonyo! Ikaw ay isang demonyo. Pinakawalan mo ang mga paru-paro upang kagatin ako. Tulungan niyo ako. Natigilan si Rico. Hawak ang isang bahagi ng kanyang pisngi na may pulang marka ng 5 daliri. Tiningnan niya ako ng mariin. Sa kanyang mga mata ay walang pag-aalala ng isang asawa, kundi ang pagsusuri at pagtatasa ng isang doktor na nagmamasid sa isang pasyente. Tiningnan niya ang aking malalaking dilat na mata, ang pawis na bumuhos sa aking noo na parang naligo, at ang matinding takot sa aking boses. Isang sandali pagkatapos, bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi, isang nakatagong ngiti ng kasiyahan ang mabilis na sumilay. Naniwala siya na ang dosis ng gamot, na dinagdagan niya sa loob ng ilang araw, ay sumira sa aking nervous system. Ginawa akong isang schizophrenic na may matingkad na halusinasyon. Hindi, walang paru-paro. Dahan-dahang sabi niya ngunit mahigpit na hinawakan ang aking pulso na parang bakal. Nananaginip ka lang. Nandito ako, ang iyong asawa. Pinapaalis ko na silang lahat. Patuloy akong sumisigaw at nagpupumiglas ng mahina sa kanyang mga kamay. Bumubulong ng walang kabuluhang mga bagay tungkol sa kahon, tungkol sa mga numero.
Tiningnan ako ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa paghamak at pagmamalaki. Sa kanyang mga mata ngayon, hindi na ako si Ava, ang matalino at mapanuring asawa, kundi isang sira. Isang sirang item na kailangang alisin. Pinainom niya ako ng isang baso ng tubig na may halong pampatulog. Masunurin akong uminom at dahan-dahang nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Ngunit ang aking isip ay mas malinaw kaysa kailanman. Nagtagumpay ako. Lubos siyang naniwala na ako ay nababaliw, at ang isang baliw ay hindi nagsisinungaling at walang kakayahang magplano ng counter-attack. Iyon ang pinakaligtas na maskara na maaari kong likhain sa ngayon. Kinabukasan, nang magising ako, umuugong pa rin ang aking ulo dahil sa epekto ng dula kagabi. Nakaupo si Rico sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay malalim. Nang makita niya akong nagmulat ng mata, agad niyang binago ang kanyang saloobin. Naging masyadong maalalahanin at nag-aalala. Kumusta ang pakiramdam mo? Kagabi, sobrang pinatakot mo ako. Hinaplos niya ang aking buhok, ang kanyang boses ay malumanay. Tiningnan ko siya ng may malalim at walang emosyon na tingin. Wala akong naaalala. Pagod na pagod ako. Honey, bumuntong hininga si Rico, tumayo siya at lumakad-lakad sa kwarto, tila nag-iisip ng isang mahalagang desisyon. Ang aking sigaw kagabi ay tiyak na nagpag. Nagpatuloy si Rico sa pag-iisip. Ang pagsigaw ko kagabi ay tiyak na nakabulabog sa mga kapitbahay. Sa lugar na ito, kahit makapalang mga pader, maririnig pa rin ang ingay sa gabi. Natatakot siya na kung magpapatuloy ang aking atake, may mga mausisang tao o ang barangay tanod na sisiyasat sa bahay. Bilang isang taong may itinatagong malaking sikreto, hindi niya maaaring hayaan na may makialam sa loob ng bahay. Ava, bumalik siya sa gilid ng kama at hinawakan ang aking kamay. Palagay ko masyadong masikip at maingay sa syudad, kaya lumalala ang kalagayan mo. Ano kaya kung mag-iba tayo ng hangin? Mag-iba ng hangin? Tanong ko nang may pagkalito. Oo. Nakahiram ako ng susi sa isang rest house ng kaibigan ko sa bandang Bataan, malapit sa dagat. Tahimik doon, sariwa ang hangin, at walang masyadong tao. Bagay na bagay sa'yo para makapagpahinga ka. Pupunta tayo doon ng ilang araw para kumalma ka bago ang bagong taon. Ano sa tingin mo? Malamig akong natawa sa loob ko. Magpahinga ba ka mo? Gusto niya kaming dalhin ng anak ko sa isang transit point ng mas maaga para mas madaling kontrolin at ihatid. Ang lugar sa Bataan ay malapit sa dagat at madaling takasan papunta sa labas ng bansa. Gusto niyang gawin ang biyaheng ito na one-way ticket para sa amin. Pero ito rin ang pagkakataong hinihintay ko. Kung mananatili kami sa bahay na ito, mahihirapan kaming kumilos kasama ang grupo ni Diego nang hindi napapansin. Sa isang liblib na lugar, bagamat mas delikado, mas madali ring kumilos kung may sapat na paghahanda. Kailangan ko siyang palabasin sa kanyang kuta. Nagkunwari akong nag-iisip at tumango ng mabilis. May kasamang ngiting parang bata. Sa dagat? Gusto ko iyon. Gusto ko ang dagat. Manonood ako ng mga paru-paro sa dagat. Gusto rin iyon ni Lily. Ngumisi si Rico, isang ngisi ng tagumpay. Sige, ganyan nga. Bumangon ka na, kumain ng lugaw, at mag-impake ng kaunting gamit. Ngayong tanghali ay aalis na tayo. Mas mabuting maaga para presko ang biyahe. Opo. Gigisingin ko na ang anak ko para maghanda. Tumakbo ako sa kwarto ni Lily, isinara ang pinto, at sumandal doon habang humihinga ng malalim. Nagsisimula na ang huling bahagi ng laro. Hindi ako maaaring magkamali. Mabilis kong inilabas ang malaking maleta, at nagsimulang maglagay ng mga damit. Habang nag-iimpake, maingat kong isiningit ang tracker sa loob ng paboritong stuffed toy ni Lily, isang brown na teddy bear. Pinunit ko ng kaunti ang likod nito. Inilagay ang GPS device ni Ben sa gitna ng mga bulak, at maingat na tinahimuli. Pagkatapos noon, ang sapatos ko naman. Isang sapatos na may makapal na swelas. Binuksan ko ang lining nito at isiningit ang pangalawang tracker sa loob ng gora ng sakong bago idikit muli. Ngayon, kahit paghiwalayin man kami, malalaman pa rin nina Diego at Aling Susan kung nasaan kami. Sumunod ay ang mga kagamitang medikal. Mula sa first aid kit, kumuha ako ng 2 scalpel o maliit na kutsilyo na pampatistis. Binalot ko ang mga ito ng gasa. Ang isa ay itinago ko sa ilalim ng kit, at ang isa naman ay sa loob ng bulsa ng aking jacket. Dinurog ko rin ang ilang pampatulog at hinaluan ng tubig. Inilagay sa isang maliit na syringe na itinago ko sa loob ng aking powder kit. Ito ang huling sandata, kung sakaling wala na akong ibang paraan. Nang handa na ang lahat, kinuha ko ang lumang feature phone. Mabilis na nag-text sa numero ni Diego. Magsisimula ng kumilos patungong Bataan. Bantayan ang signal. Pagkatapos, tinanggal ko ang baterya ng telepono at itinago ito sa ilalim ng maleta. Nay, saan tayo pupunta? Tanong ni Lily na bagong gising.
Ngumiti ako kahit may kirot sa aking puso. Sa dagat. Anak. Sumakay kami sa itim na SUV. Si Rico ang nagmamaneho at tila napakasaya niya. Habang binabagtas ang kalsada palabas ng Metro Manila patungong Northern Luzon, panakanakang sumisipol si Rico. Hindi niya alam na sa likod ng sasakyan, ang kanyang baliw na asawa ay nakikinig sa bawat galaw niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Binuksan niya ang speakerphone sa Bluetooth ng kotse. Siguro dahil iniisip niyang wala na akong saysay na pakinggan siya. Hello, Mr. Rico speaking, sabi niya sa Ingles. Isang boses ng lalaki na may kakaibang punto ang sumagot. Kumusta ang mga kalakal? May refrigerated truck na naghihintay sa pangalawang meeting point. Sigurado ka bang fresh ang mga ito? Nanlamig ang buo kong katawan. Fresh goods. Iyon ang tawag nila sa amin. Huwag kang mag-alala, sagot ni Rico habang tumitingin sa akin sa salamin. Ang ina ay medyo tuliro dahil sa gamot, pero ang katawan ay perpekto. Ang bata naman ay napakalinis at walang dungis. Mabuti. Siguraduhin mong walang gasgas. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Kilala mo ako. Kung kulang ang bayad, itatapon ko sila sa dagat para ipakain sa pating. Tumatawang sagot ni Rico. Napakapit ako ng mahigpit sa teddy bear ni Lily. Gusto kong sumigaw, pero pinigilan ko. Pagkatapos ng 3 oras, nakarating kami sa isang liblib na villa na nakatayo sa isang bangin sa Bataan, nakaharap sa malawak na dagat. Napapaligiran ito ng makakapal na puno at may mataas na pader na may barbed wire at mga kamera. Isa itong marangyang bilangguan. Nandito na tayo. Ang ganda, di ba? Sabi ni Rico. Nagkunwari akong mangha. Wow, ang laki ng bahay. Pero bakit hindi bukas ang mga bintana? Malamig ang hangin sa dagat. Ayokong magkasakit ka. Sagot niya habang inaalalayan kami pumasok. Ang loob ay puro marmol at mamahaling gamit pero napakalamig ng pakiramdam. Ang pinto ay may fingerprint lock na siya lang ang nakakaalam. Dinala niya kami sa master bedroom sa 2nd palapag. Ang isang dingding ay gawa sa salamin na nakaharap sa dagat. Napansin ko ang isang maliit na kamera sa gilid ng chandelier. Binabantayan niya kami kahit sa pagtulog. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, biglang tumahimik. Panakanakang tumatawa ako mag-isa para sa aking dula. Pero bigla akong tumigil at tumitig kay Rico. Honey, sabi ko sa malinaw na boses. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa ating 3. Malungkot. Natigilan si Rico. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong imbitahan si Teresita dito. Mahilig siya sa dagat. Tawagan mo siya. Honey, si Teresita ay ang kaibigan kong abogada na eksperto sa criminal cases. Alam ni Rico na kapag nandoon si Teresita, mabubisto siya. Biglang namula ang mukha ni Rico sa galit. Ano bang sinasabi mo? Baliw ka na talaga. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng abogadong iyon. Tumayo siya at hinawakan ang aking kwelyo. Makinig ka. Kung magsasalita ka pa ng kahit ano, sa kahit sino, papatayin ko kayong dalawa ng anak mo. Naiintindihan mo ba? Umiyak ako ng malakas at nagmakaawa. Pasensya na, honey. Hindi ko na uulitin. Pero sa loob ko, alam kong nagtagumpay ako. Nawawala na siya sa kontrol. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, nakita ko ang mga itim na sasakyan na pumasok sa gate. Bumaba ang 3 lalaki. Isang matandang Amerikano, na tinawag na Mr. Baron. Isang matabang lalaki na puno ng ginto sa katawan. At isang payat na lalaking mukhang mamamatay tao. Sinalubong sila ni Rico ng may plastik na ngiti. Sila ang mga mamimili. Nakahanda na ang mga kalakal. Narinig kong sabi ni Rico sa ibaba. Dali-dali kong nilapitan si Lily. Anak, maglaro tayo ng taguan. Pumasok ka dito sa loob ng malaking cabinet na ito. Ito ang Princess's Secret Castle. Huwag kang lalabas o gagawa ng ingay hanggat hindi kita tinatawag, ha? Dahil sa pampatulog na ibinigay ko sa gatas niya, antok na si Lily. Opo, Nay. Matutulog po ako sa loob ng castle. Ikinandado ko ang cabinet mula sa labas at itinago ang susi sa aking damit. Ngayon, ligtas na siya. Nag-ayos ako. Naglagay ako ng matingkad na pulang lipstick at suot ang pulang dress na ibinigay ni Rico para raw magmukha akong kaakit-akit sa mga buyer. Pagbaba ko sa hagdan, tumigil ang usapan sa sala. Nakatitig ang 4 na lalaki sa akin. Wow! Mas maganda siya kaysa sa litrato, sabi ng matabang lalaki. Lumapit si Rico para hilahin ako pero iniwas ko ang kamay ko. Kumuha ako ng wine at hinarap sila. Mr. Baron, sabi ko habang nakatingin sa matandang Amerikano. Gusto mo ba akong bilhin? Pero nanginginig ang kamay mo. Parkinson's disease, di ba? Natatakot kang tumanda kaya gusto mong kontrolin ng mga bata. Namutla ang Amerikano. Hinarap ko naman ang matabang lalaki. At ikaw,
Suot mo lahat ng gintong iyan para itago ang kawalan mo ng kakayahan bilang lalaki? Binibili mo ako para lang ibuhos ang galit mo sa sarili mong kahinaan. Anong sabi mo? Sigaw ng matabang lalaki. Tumingin ako kay Rico at tumawa. Rico, ang mga taong ito ay hindi ka dapat pagkatiwalaan. Alam nyo ba? Na-freeze na ng Interpol ang mga bank account ni Rico sa Singapore kaninang hapon. Pinapunta niya kayo dito para lang makuha ang cash nyo at iwanan kayong nakatali sa kasong ito. Tingnan nyo ang mga signal ng phone nyo. Pinatay niya ang signal para hindi nyo malaman na paparating na ang mga pulis. Nagsinungaling ako ng buong giting. Dahil liblib ang lugar, talagang mahina ang signal. Mabilis na nilabas ng mga lalaki ang kanilang mga phone. Walang signal! Sigaw ng mamamatay tao. Traidor ka, Rico! Sigaw ng matabang lalaki at sinuntok si Rico sa mukha. Nagkagulo ang sala. Nagsimula silang mag-away-away. Si Rico ay duguan na sa sahig. Pero tumingin siya sa akin ng may matinding puot. Ikaw! Pinaglalaruan mo kami. Kumuha si Rico ng kutsilyo sa mesa at sumugod sa akin. Papatayin kita! Pero bago pa siya makalapit, gumuho ang malaking salamin na pinto ng balkonahe. Sumugod sina Diego at ang mga SAF Special Action Force. Pulis! Walang gagalaw! Sigaw ni Diego. Nahuli ang tatlong buyer. Si Rico ay nagpumiglas pa at tinangkang saksakin ako pero nasipa siya ni Diego sa tiyan. Sa takot na makulong habang buhay, tumakbo si Rico patungo sa basag na bintana at tumalon sa bangin, diretso sa madilim at malalim na dagat. Iyon ang naging huling hantungan ng taong 7 taon kong tinawag na asawa. 6 na buwan ang lumipas. Nandito kami ngayon sa Sagada, sa kabundukan ng Northern Philippines. Napapaligiran kami ng mga pine trees at malamig na hangin na puno ng kapayapaan. Nagtuturo na ako sa isang maliit na eskwelahan sa bayan. Ang sugat sa aking noo ay naging peklat na lamang, isang paalala ng aking katatagan. Nay, tingnan mo ang mga bulaklak! Sigaw ni Lily habang tumatakbo sa gitna ng mga sunflower. Ngumiti ako. Tapos na ang bangungot. Ang mga masasamang tao ay nasa kulungan na o kinuha na ng dagat. Ngayon, malaya na kaming mag-ina na huminga ng sariwang hangin sa ilalim ng araw, malayo sa mga patibong ng nakaraan. Sapagkat natutunan ko na ang pag-ibig ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang patibong ng demonyo.